Kabanata 241. Triple killed. Sa sandaling itinaas ni Chloe Snyder ang kanyang kamay, humakbang ang dalawang matipunong lalaki sa likod ni Nicole. Nagkaroon ng napakataset na pag-unawa sa kanilang pagkilos. Akmang hahawakan na nila si Nicole, bigla silang nakaramdam ng malamig na dumaan sa kanilang harapan. Bago pa sila makapag-react, nawala si Nicole sa kanilang paningin sa isang iglap. Ang dilim ay lumikha ng magandang kalagayan para kay Nicole. Si Nicole ay mabilis na umiwas sa gilid at idiniin ang kanyang katawan. Sa isang iglap, lumipat siya sa likuran nila. Bago napagtanto ng dalawang lalaki kung ano ang nangyayari, itinaas niya ang kanyang kanang paa at hinubad ang isa sa kanyang stilettos. Kinurot niya ang dulo ng stiletto, kaya nakaharap ang sakong palabas. Sa isang matulin at malakas na momentum, napakabilis ng kanyang mga kilos na tila lumabo. Akmang sasampalin na niya ang lalaking pinakamalapit sa kanya, biglang naramdaman ng lalaki ang malamig na simoy ng hangin sa likuran niya. Siya ay katutubo duck forward, nagbabalak na umiwas sa pag-atake. Gayunpaman, sa susunod na segundo, biglang pinilipit ni Nicole ang kanyang palso at binasag ang stiletto kay Chloe ng buong lakas, mabilis at mabangis. Ang takong ng stiletto ay napakanipis, kaya ang pag-atake ay magiging epektibo lamang kung siya ay tumama sa isang mahalagang punto. Sa oras na mag-react si Chloe, huli na ang lahat. Si Chloe ay walang kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Kahit na siya ay isang maalamat na figure sa mundo ng negosyo, wala siyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban at martial arts. Nabasag ang matigas na takong ng stiletto sa ulo ni Chloe. Napasigaw siya sa gulat at huminga ng malamig, tinakpan ang kanyang ulo sa nakakamatay na pagkakahawak. Pagkatapos, na parabang natatakot siyang maakit ang atensyon o natatakot sa pangungutya ni Nicole, tumanggi si Chloe na gumawa ulit ng ingay kahit na sinasaktan siya ng mga pagsabog ng sakit. Uminit ang ulo niya ng may damaloy na mainit na likido. Tahimik ang hangin at sobrang lamig. Habang ang dalawang matipunong lalaki ay nanlamig sa gulat, walang pag-aalinlangan na binasag ni Nicole ang kanyang sapatos sa isa nilang ulo. Hindi niya sila bibigyan ng pagkakataong mag-react. Pagdating sa pambubugbog sa mga tao, ang isa ay kailangang maging mabilis, tumpak, at walang awa. Pilit na kumawala ang lalaking pinakamalapit sa kanya, at isang hakbang ay narating niya ang harapan ni Chloe. Lihim siyang nabigla at ang iba pang bodyguard. Paanong ang isang tila marupok, mabait, at napakasarap na binibini ay humampas ng napakabilis at marahas. Ang kanyang mga galaw ay tila mabagsik at nakakalito, ngunit sa katunayan, sila ay lubhang disiplinado. Kung hindi sila mga profesional na bodyguard, hindi nila malalaman kung gaano kahusay ang mga kakayahan ni Nicole. Minamaliit nila ang kalaban. Hindi na naglakas loob ang dalawang lalaki na tignan si Nicole. Mabilis na humakbang pasulong ang isa sa mga lalaki, hinawakan ng isang kamay ang braso ni Nicole, at pinaikot ito sa likod niya pagkatapos hawakan ang kanyang balikat. Gayunpaman, biglang umatras si Nicole at marahas na tinapakan ang paa ng lalaki gamit ang isa pang stiletto heel nito at tinusok ang seko nito sa gut nito. Nang maka-atras siya, sinamantala ni Nicole ang sitwasyon para sipain ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, sumisigaw ang mga hiyawan sa madilim at mapanglo na landas. Sa loob lang ng ilang minuto, tuluyan nang nabaliktad ang bentahe ng 3 vs 1 fight. Si Chloe ang dehado. Naisip ni Nicole sa sarili, isa pa. Baka mas mahirap ang isang ito. Napakalamig ng boses ni Chloe sa dilim. Wala man lang init. Mga walang kwenta. Bilisan mo at patumbahin mo siya. Kailangan na nating makaalis dito. Ang mga kakayahan ni Nicole ay lampas sa inaasahan ni Chloe. Galit na galit si Chloe. How dare Nicole hit me? Tuloy-tuloy na bumagsak ang hangin sa paligid niya. Ang unang pag-iisip ni Chloe na maging madali kay Nicole ay mabangis na itinapon sa bintana. Lalong lumakas ang kanyang pagnanasa sa paghihiganti. Natawa si Nicole sa sinabi nito. Napatingin siya sa exit na nasa harapan niya. Kung tatakbo siya sa pinakamabilis na makakaya niya, may pagkakataon siyang makatakas. Biglang lumiwanag ang daan nang tumapon sa lupa ang kumikinang na dilaw na mga ilaw, na nagwasak sa kadiliman sa harapan niya. Ngayong naliwanagan na ang madilim at mapanglo na landas, kitang-kita na nila ang kanilang paligid. Nataranta agad ang dalawang matipunong lalaki na may konsensya. Napakunot lang ang noo ni Chloe nang bakas sa mga mata niya ang pagkagulat.
Tumulo ang dugo mula sa kanyang noo sa kanyang mukha na naging dahilan ng kanyang pagkalungkot. Sa susunod na sandali, tatlong hindi inaasahang tao ang lumitaw sa kalsada. Mr. Ferguson. Nagulat si Chloe, ngunit napakabilis niyang nakabawi. Nung pinaalis mo ako sa project na yon, nangako ka na hindi ka nasasali sa mga bagay namin ni Nicole. Are you going back on your word? Naningkit at nanlamig ang mga mata ni Eric nang makita ang eksena na ito. Nakatayo siya sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang matangkad, we-built figure ay naglabas ng mapang-ipang aura. Gumalaw ang manipis niyang labi habang nagsasalita sa malamig na boses. Masyado ka nang lumayo, Chloe Snyder. Nakita ni Keith Ludwig at Mitchell ang eksenang ito na may komplikado at gulat na mga mata. Nakatayo doon si Nicole na malamig at alerto. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, at walang init sa paligid, ngunit siya ay mukhang napakaranggal at maliwanag. Kahit isang stiletto lang ang suot niya sa kaliwang paa, mukha pa rin siyang kahanga-hanga at walang pakialam. Nagtiptoe siya sa kanyang makintab na kanang paa upang panatilihing balanse at matatag ang kanyang katawan. Tumutulo pa rin ng dugo ang stiletto sa kamay niya. Malinaw na hindi kay Nicole ang dugo. Tumayo sa gilid ang dalawang matipunong lalaki, ang isa sa kanila ay nakasandal sa pader sa sakit. Ang isa ay naghahanda sa pag-atake. Napaawang ang sulok ng bibig ni Keith nang hindi niya mapigil ang sabihin, Miss Snyder, si Nicole ba? Tatlo kayo laban sa kanya. Kabanata 242. Show's over. Agad na namutla ang mukha ni Chloe habang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Siya pa rin ang presidente ng Snyder Corporation, isang walang kapantay na figure sa kali. Paano niya matitiis na minamaliit siya ng maraming beses? Pinandilatan ni Chloe Snyder ang matipunong lalaki sa tabi niya. Bakit nakatayo ka pa dyan? Kunin mo siya. Tinanggap ng lalaki ang utos at humakbang patungo kay Nicole na may mahigpit at malamig na tingin. Balak niyang patumbahin siya para hindi na siya makaganti kapag kinuha siya nito na magliligtas sa kanila ng maraming gulo. Ang pagkapatas ng maigting na sitwasyong ito ay malapit nang masira anumang oras. Sumulyap si Nicole sa malamig at malayong mga mata. Palihim niyang hinigpitan ang hawak sa stiletto sa kamay niya. Kumalat ang lamig sa hangin. Isang bagzo ng malamig na hangin ang lumitaw sa likod ni Nicole. Umabot ang kaliwang kamay ng lalaki para hawakan ang balikat niya, pinipigilan siyang gumawa ng anumang galaw. Nagulat si Keith at Mitchell at tatawagan pa lang siya. Gayunpaman, bago pa man makahalata ang sinuman, biglang sumulpot si Eric sa kanilang harapan at nagtama ng isang matinding sipa sa tiyan ng lalaki. Naramdaman ng lalaki na halos umalis na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan sa lakas ng sipa. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang puso, atay, pali, baga, at bato. Bumagsak sa lupa ang lalaki na parang patay na. Mababaw at mahina ang kanyang paghinga. Hindi siya makagalaw. Naninigas ang katawan ni Chloe nang hindi mahahalata. Ang kanyang mga tao ay lubos na natalo. Pinigilan niya ang matinding galit sa kanyang puso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Eric. Mr. Ferguson, sinusubukan mo bang maging bayani at iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa? Nanlamig ang mga mata ni Eric. Ito ay isang uri ng pinipigilang galit na naglalaman ng layuning pumatay. Alam na alam ni Keith na hindi nadumihan ni Eric ang kanyang mga kamay sa loob ng maraming taon. Kahit ang halimaw ay matatakot sa titig ng kanyang mga mata sa sandaling ito. Chloe Snyder, ganun ba talaga kataas ang tingin mo sa sarili mo? Parang wala ka nang pakialam sa company mo. Malamig ang boses ni Eric at parang nabasa sa yelo. Nang makita niya si Nicole na nakatayong nakayapak sa lupa gayon din ang tatlong taong ito na may malisyosong intensyon, bakas ng gulat, kaba, at takot ang sumilay sa kanyang puso. Gayunpaman, higit pa riyan, nakaramdam siya ng hindi mapigil ang galit. Si Eric ay nakaranas ng ganap na kadiliman, ngunit si Nicole ay hindi nakaranas ng ganitong kalupitan at maling paraan. Hindi siya papayag na may mangbuli sa kanya. Hindi siya nang ahas na isipin kung ano ang mangyayari kung natalo si Nicole sa laban na ito. Tahimik na tumitig kay Chloe ang namumula niyang mga mata. Makipagtulungan man sila o hindi ay napapailalim sa kanyang mga kapritsyo. Walang pagkawala o kabayaran na pag-uusapan. Anong karapatan ni Chloe Snyder na makipag-ayos sa kanya?
Matagal na siyang nagsagawa ng patas na negosyo sa palengke at nakalimutan niya kung paano siya lumabas sa dilim ng hakbang-hakbang. Ang kasalukuyang sitwasyon ay agad na nagdulot ng kadiliman na itinatago niya sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Mabangis na tumigas ang ekspresyon ni Chloe nang bigla niyang pinigilan ang balak na makipag-ayos sa kanya. Ang mga alamat ni Eric Ferguson sa mundo ng negosyo ay hindi tumigil. Akala niya ay kapantay niya ito, ngunit ito ay ang kanyang maling akala. Gaano man kalakas ang Snyder Corporation sa Cali, langgam lang ito kumpara sa Ferguson Corporation. Galit niyang sinulyapan si Nicole nang sumili ang masamang ngiti sa kanyang mga labi. Malamig at masungit ang boses niya. Miss Stanton, ang swerte mo talaga. Kahit hiwalayan mo na, sobrang protective pa rin sa'yo ni Mr. Ferguson. Parang alam mo na talaga ang paraan mo sa mga lalaki, pero hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Ibinaba ni Nicole ang kanyang tingin at itinago sa kanyang mga mata ang pagngisi. Sa sandaling iyon, ganap na na-trigger si Nicole. Iniisip pa ba niya na may susunod pa? Masyado siyang walang muwang. Nakatayo siya roon at hindi nag-iwas ng tingin kay Eric mula sa simula. Si Nicole ay ganap na walang pakialam sa kanyang tulong. Nang marinig niya ang sinabi ni Chloe, hindi niya naiwasang tumangala at malamig na tumingin sa lahat ng naruroon. Sa wakas, dama po ang nagyayelong tingin ni Nicole kay Eric. Ang palabas ngayong gabi ay nakakagulat na kapana-panabik, ngunit tumigil si Nicole nang may bahid ng kawalang interes sa kanyang patag na boses. Tapos na ang palabas. Kabanata 243. Sinaktan ka niya. Agad na nagyelo ang paligid. Napakalamig ng lamig, at napakatahimik na walang nang ahas na huminga ng malakas. Bumaling kay Nicole ang malamig na mga mata ni Eric na may bakas ng pagkagulat na sinalubong ni Nicole ang kanyang tingin ng walang ingat. Nang magtama ang kanilang mga tingin, nakita niya ang matinding kawalan ng tiwala sa mga mata nito. Bumilis ang pintig ng puso niya na parang sinaksak. Sa tingin mo ba inutusan ko si Chloe Snyder na gawin ito? Mariing ipinikit ni Eric ang kanyang mga mata. Hindi kumibo si Nicole at binigyan lang siya ng malamig na ngiti. Ang kanyang katahimikan ay nagsabi ng lahat. Sa gilid, hindi maiwasan ni Keith ang manginig habang pumapalibot sa kanya ang mga bug zone ng malamig na hangin. Anong nangyayari? Bakit ka pa nakatayo dito ngayon? Pagkatapos magsalita ni Nicole ay tila lumamig pa ang hangin. Nagmamadaling umakyat si Keith para magpaliwanag. You've misunderstood kami. This has nothing to do with Eric. Nung paalis na kami, gusto ka daw hanapin ni Eric kasi may sasabihin siya. We couldn't find you anywhere, then the doorman told sa amin that you came this daan, kaya nagmadali kaming umalis. Binigyan niya ng tingin si Mitchell, agad namang tumango si Mitchell. Yes, Miss Stanton. Yun ang nangyari. Bahagyang ibinaba ni Nicole ang kanyang mga mata na para bang iniisip ang kredibilidad ng kanilang mga sinabi. Mabilis na idinagdag ni Keith, dati na kayong mag-asawa, kaya kahit anong mangyari, nananatili pa rin ang mga damdamin. Paano ka titiisin ni Eric na saktan ka? Nang marinig niya ang ingay dito, natakot siya na baka nasa panganib ka at sumugod dito para iligtas ka ng walang pag-aalinlangan. Hindi napansin ni Keith na may bahid ng hinanakit at reklamo ang tono nito. Nakaramdam siya ng pagkabigo para kay Eric. Laging feelings. Tumingin ng makahulugan si Nicole kay Eric. Hindi sila nagkaroon ng tunay na kasal, kaya natural, walang nagtatagal na damdaming mapag-uusapan. Mahinang ngumisi si Nicole. Kung ganoon, kailangan kong magpasalamat, ha? Halos tapos na siyang linisin ang mga lalaking ito, kaya bakit siya pumunta rito? Akala ba nila maniniwala siya sa kanila dahil sa sinabi ni Keith? Tinanggap ba nila siyang tanga? Sa simula, kung hindi dahil sa pakikialam ni Nicole, paano magiging handa si Eric na ibahagi ang napakalaking slice ng pie kay Chloe Snyder? Wala daw silang kinalaman ni Chloe. Tanging tanga lang ang maniniwala sa kanila. Nagdilim ang ekspresyon ni Eric sa bilis na nakikita ng mata. Hindi alam ni Keith kung ano ang nasabi niyang mali. Malinaw niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, kaya bakit hindi umalma ang 2 taong ito? Sa gilid, si Chloe ay nanood ng palabas na may interes at sinabing mapanokso, mukhang ito ang lahat ng walang kapalit na pag-ibig ni Mr. Ferguson. Tiyak na hindi nagkukulang si Miss Stanton ng mga lalaking matulungin sa paligid niya. Parang kutsilyong tinusok ng matatalim na mata ni Nicole kay Chloe.
Chloe Snyder, huwag kang tatayo dyan at manood ng palabas. Dapat isipin mo muna ang sarili mo. Pagkasabi niya nun ay biglang napasigaw si Mitchell sa gulat. President, may darating. Si Grant Stanton at pangalawang young Master Carter. Agad na naging masama ang ekspresyon ni Chloe sa pagbanggit ng pangalan ni Ian. Tinitigan niya ng masama si Nicole. Kailan mo sila tinawag dito? Pinagmamasdan ni Chloe ang bawat galaw ni Nicole. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Nicole na kunin ang kanyang telepono. Nagtaas ng kilay si Nicole at iwinagayway ang stiletto sa harapan niya. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang binti at pinadulas ang stiletto pabalik sa kanyang paa sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Mayabang na nagtaas baba si Nicole. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga takong na ito? Hindi mahalaga kung ang isang 8 milyong dolyar na sapatos ay mawawala. Ang mahalaga ay kung paano nawala yon. Ang alarma sa takong ni Nicole ay direktang konektado sa monitoring system sa Stanton Mansion. Paano lalabas ang young lady ng pamilya Stanton nang walang anumang paghahanda? Masyadong walang muwang si Chloe Snyder. Mabilis na dumating si Grant kasama ang kanyang mga bodyguard at pinalibutan ang lugar. Nang makita ni Ian Carter ang eksenang ito, namumula ang kanyang mga mata habang galit na nakatingin kay Chloe Snyder. With a cold and suppressed voice, Ian asked Nicole, "She hit you?" Kabanata 244. Malas. Nang inig si Chloe Snyder nang marinig ang sinabi ni Ian. Ang karaniwang egotistic, romantiko, at magiliw na second young Master Carter ngayon ay parang gusto niyang balatan siya ng buhay. Sa sandaling iyon, ang maraming taon ng pagtitiyaga at pagsamba ni Chloe sa kanya ay tila naging alabok. Baka sa ekspresyon niya ang sakit. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa kanya. Nakita ni Nicole ang mga iniisip ni Chloe at binigyan siya ng isang sidilang sulyap. She snorted lightly and answered Ian, "She doesn't have that capability." Parehong nakahinga ng maluwag sina Ian at Grant sa kanyang mga sinabi. Tumingin si Grant kay Eric ng masalimuot na tingin. Kung wala sa panganib si Nicole, hindi sana siya nag-alarm. Ang dalawang matipunobang lalaking iyon ay inupahan ni Eric Ferguson o Chloe Snyder. Anong ginagawa ni Mr. Ferguson dito? Tumingin si Eric kay Nicole nang walang ekspresyon at hindi sumagot. Ang kanyang mukha ay hindi kapani-paniwalang malungkot. Mabilis na humakbang si Keith at muling ipinaliwanag ang sitwasyon. Umalangaw-ngaw si Mitchell sa gilid niya. Napaiwas ng tingin si Grant. Ito ay malamang na ang isang tao tulad Eric Ferguson ay gumawa ng isang hakbang laban kay Nicole. Kung ganoon, dapat ay si Chloe Snyder iyon. Huminto si Grant para sa isang moment at tumingin sa kanyang kapatid. Lil-En, anong balak mong gawin? Nagtaas ng kilay si Nicole. Siyempre, tatapusin natin ang gusto ni Chloe Snyder. Ilang litrato lang. Miss Snyder, kung makikipagtulungan ka lang, mas mababa ang paghihirap mo. Agad namang inangat ni Chloe ang ulo at nanlaki ang mata sa takot. Nicole actually dares to do this to me in front of Ian. Isa akong maalamat na figure sa Kali at isang business elite. How dare Nicole insult me, nang ganito? Huwag kang maglakas loob, Nicole Stanton. Bakit hindi ako maglakas loob? Casual na wika ni Nicole. Hindi ka hahayaan ng pamilyang Snyder na makatakas dito, at ang buong business scene sa Kali ay magiging kaaway mo. Malamig na ngumiti si Nicole. Bago pa man siya makapagsalita, hindi napigilan ni Grant ang tumawa. You've hit a new low by using the Snyder family to scare my sister. It's about time to change the market leader in Cali. Naintindihan naman agad ni Chloe ang ibig sabihin ni Grant. Namutla siya sa isang iglap. Si Chloe ay nagsumikap ng husto sa loob ng isang dekada upang makakuha ng isang kasikatan mula sa Kali, ngunit maaaring sirain ni Grant ang kanyang mga taon ng pagsisikap sa kanyang kapritsyo. Medyo naiinip din si Ian Carter. Let's get down to business first. Gawin mo na lang ang sinabi ni Nicole. Sa ngayon, mas importanteng kumuha ng ilang litrato. Para bang walang kwenta banggitin sa mga mata niya ang kahihiyan ni Chloe Snyder. Ayokong bulagin ang mata ko, kaya aalis na ako. Bulong ni Nicole kasabay ng mahinang nguso at humakbang palayo sa kanyang mga takong. Ang kanyang likod ay patayo at magiting. Ang lahat ay maaaring iwan kay Grant at sa kanyang mga tauhan. Hindi niya kailangang mag-alala. Natural na sumunod si Ian kay Nicole.
Mapatla at pangit ang mukha ni Chloe. Walang sigla ang kanyang mga mata. Nawala siya ng tuluyan. Galit na tumingin si Chloe. Nasaktan at namamaos ang boses niya habang sinisigawan ang figurang iyon. Ian Carter, para kanino sa tingin mo ginagawa ko ang lahat ng ito? Para sa iyo ang lahat. 10 taon na kitang gusto. Paanong hindi ka man lang tumitingin? Ako. Ang babae na si Nicole ay ang tingin mo sa'yo ay magugustuhan ka lang niya. Wala na siyang pakialam sa kahit ano dahil guguho na ang mundo niya. Isinisigaw ni Chloe ang sekretong itinago niya sa loob ng 10 taon nang walang pakialam sa kakaibang tingin na ibinibigay sa kanya ng iba. Siya ay isang maalamat na figure sa mundo ng negosyo na hindi sumuko, ngunit siya ay palaging mababa at hindi kailanman nakuha ang gusto niya pagdating sa mga relasyon. Tumingin si Chloe sa likod ni Ian na may mga mata na puno ng pag-asa. Umaasa siya na pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, babalik si Ian at tumingin sa kanya. Ilalayo niya siya sa kulungang ito. Gayunpaman, ang katahimikan sa hangin ay mapang-api. Huminto si Ian ng ilang segundo nang marinig ito, pagkatapos, matigas siyang lumingon at tumingin sa kanya na may mga mata ng hindi nababatid na disgust. I'm so bloody unlucky na magustuhan kita. Kabanata 245. Inakusahan ng plagiarism. Habang umiihip ang malamig na hangin, walang interes si Nicole na manatili rito at basta na lang umalis. Gabi na nang makauwi siya. Kinaumagahan nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakapansin sa kanya sa labas ng bintana ay ang mga patong-patong ng madahong berde. Ang mga mahal at pambihirang uri ng mga puno ay nasa paligid, at ang sikat ng araw na sumisilip mula sa mga bitek ay tamad na nagliliwanag sa kanyang mukha. Napakagandang araw. Ang kalungkutan mula kagabi ay agad na nakalimutan. Bumangon si Nicole at nag-freshen up, pagkatapos ay binuksan ang kanyang tablet upang makita ang pinakabagong paggalaw ng stock market. Isang mensaheng ipinadala sa kanya mula kay Grant noong 4 AM kagabi ay nag-pop up sa screen. Si Chloe Snyder ay hinarap. Makakatulog ka ng maluwag. Mabilis niya itong naresolba. Noon pa man ay pinoprotektahan siya ni Grant, kaya naisip niya na ang paraan ng paglutas nito ay hindi magiging magalang. Gayunpaman, nag-isip sandali si Nicole kung ano ang papel na ginampanan ni Eric sa insidenteng ito. Tiningnan niya ito kagabi na may mga masalimuot na emosyon na namumuo sa ilalim ng malalim at maitim niyang mga mata. Si Nicole ay walang oras o lakas para alalahanin ang hitsura ng kanyang mga mata, ni hindi niya ito pinapansin kung ano ang iniisip nito. Kung tutuusin, hindi mahalaga sa kanya ang pagpapakita noon ni Eric. Nakatakas naman siya ng maayos. Pumasok si Nicole sa kanyang malaking dressing room at pumili ng seasonal limited edition casual dress mula sa isang high-end na brand sa mga nakasisilaw na lineup. Aalis na sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Si Yvette iyon. Napangiti siya. Miss Quimby, mas maaga ka pa sa alarm clock ko kapag tumatawag ka sa akin sa umaga. Malungkot na ungol ni Yvette, bakit hindi mo sinabi sa akin na may nangyaring malaking insidente kagabi? Nalaman na niya ang tungkol dito. Napaisip si Nicole. Nakahinga siya ng maluwag. Well, alam mo na ngayon, hindi ba? Kung hindi ako nakarinig ng chismis sa puno ng ubas na si Chloe Snyder ay nahuli dahil sa panggugulo sa iyo, walang kahihiyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Ian Carter sa kabila noon, at nasaktan pa si Eric at Grant, hindi ako maniniwala na nangyari iyon. Saan nakuha ba ni Chloe Snyder ang lakas ng loob niya? Kahit nasanay ka, sa palagay ko ay hindi ka mananalo laban sa kanila. Okay ka lang ba? Kilalang kilala ni Yvette si Nicole. Kung ikukumpara sa mga profesional na martial artist, ang mga regular na tao lang ang kaya ni Nicole. Medyo mababa pa rin siya kumpara sa mga pambansang kampyon. Bahagyang natigilan si Nicole sa daldal ni Yvette. Mga pambansang kampyon. Kung sinaktan niya ang isa sa mga lalaki sa kadiliman, nangangahulugan iyon na maaaring hindi siya manalo laban sa pangalawang lalaki. Nakakuyom ang mga kamay niya. Sa madaling salita, naligtas siya sa pagdating ni Eric. Nagngangalit si Nicole at nagsalita lang pagkaraan ng mahabang panahon. I'm fine. Buti na lang. Dumating sila sa tamang oras. That's good. Nabalitaan kong pinabalik si Chloe sakali magdamag. Umiyak siya hanggang sa walang makakilala sa kanya. Ipinahayag din ni Grant na sinumang maglakas loob na makipagtulungan sa Snyder Corporation ay ituring na nagtatrabaho laban sa Stanton Corporation.
Sa tingin ko siya ay tapos na talaga ang career. Tahimik na nakikinig si Nicole. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya. Ang desisyon ni Grant ay hindi nakakagulat. Kung tutuusin, ganoon din ang gagawin niya kung siya mismo ang humawak nito. Nagkwentuhan sila habang nasa sasakyan si Nicole. Sa isang kisap mata, dumating si Nicole sa opisina. Tinapos ni Nicole ang pag-uusap, hindi pinansin ang pagiging tsismosa pa rin ni Yvette, at diretsyong ibinaba ang telepono. Sinuot niya ang kanyang bagong-bagong limited edition na takong at pumasok sa lobby na may isang uri ng matayog at nakamamanghang eleganteng aura. Matamis na binati siya ng receptionist, at binigyan siya ni Nicole ng malumanay at magiliw na kaway. Inilagay ni Logan ang agenda ng pagpupulong sa harap niya. President, magsisimula ang pulong sa loob ng 10 minuto, ngunit napatingin si Nicole sa kanya. Anong problema? Matagal nang naghihintay sa labas si President Gerard Lickman mula sa J&L Corporation. Bahagyang kumunot ang noo ni Nicole. Ipagpaliban ang pagpupulong at imbitahan si Mr. Lickman. Naiintindihan. Medyo madilim ang ekspresyon ni Gerard, at ang kanyang mga mata sa ilalim ng gintong rimmed na salamin ay malabo na kumikislap sa kalungkutan at sama ng loob. Ang proyekto ng artificial intelligence ay napakahusay, at hindi dapat magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Hindi alam ni Nicole kung ano pa ang maaaring magmukhang nagtatampo kay Gerard. Pagkasara ni Logan ng pinto, umupo si Gerard sa harap niya. President Nicole, ang aming L-chip design ay plagiarized. Tahimik na inilabas ng mananipis niyang labi ang resulta ng investigasyon bago pa makapag-react si Nicole. Ang taong nangopya sa aming chip ay isang tao sa ilalim ng Stanton Corporation. Kabanata 246. Sabihin sa iyong matandang manliligaw na sumulong. Hindi nagsalita si Nicole. Nakatingin lang siya kay Gerard Lickman. Parang hindi siya nagbibiro. Sandaling tumahimik ang hangin, at lumubog ang mood ni Nicole. Ang pinakamalaking tagumpay ng L-chip ay ang pagkakaroon nito ng kakayahang makakita ng mga potensyal o halatang sakit sa katawan ng tao. Malaking pag-unlad ito na ipinahayag nila sa buong mundo. Upang hindi magdulot ng anumang hindi kinakailangang problema kay Maverick, iniugnay nila ang disenyo sa magkasanib na Experimental Research Lab ng Stanton Corporation, J&L Corporation, at Ferguson Corporation. Kung itinampok ng Stanton Corporation ang kanilang mga eksklusibong karapatan sa chip, iisipin nito ang mga tao na ang three-way na kooperasyon ay bumagsak, at magiging sanhi ito ng pagbagsak ng kanilang mga presyo ng stock. Iyon ay haantong lamang sa hindi kinakailangang problema. Walang mapapakinabangan kundi ang masaktan. Malaki ang pag-asa nila sa proyektong ito. Nakakahiya naman kung ma-abort ang proyekto dahil sa mga bagay na walang kabuluhan bago ito natupad. Napatahimik si Nicole. Alam mo ba kung anong kumpanya ito? Napakaraming negosyo sa ilalim ng Stanton Corporation, kaya imposibleng malaman ni Nicole ang lahat ng nangyayari. Kung ganoon kabilis nalaman ni Gerard, dapat alam na niya ang sagot. Kinuha niya ang isang note mula sa kanyang bulsa, inilabas ito gamit ang 2 daliri, at inilagay sa kanyang mesa, sinenyasan siyang buksan iyon. Nalaman ni Eric na si Noah Stanton iyon sa Jericho City. Kumunot ang noo ni Nicole. Sige. Siguradong nagkakagulo na naman sina Jade at Lydia. Nakakainis. Napaisip si Nicole. Nga pala, ang pinakamahusay na paraan ng pagsira ng chismis ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katotohanan. Kung wala ka talagang pagpipilian, maaari mong hilingin sa iyong matandang kasintahan na lumapit. Ano? Naguguluhang tumingin si Nicole. Napatulala siya. Kailan ako nagkaroon ng matandang manliligaw? Ang dakilang Diyos. Sonner. Kung siya ay pumasok, lahat ay malulutas. Pagkatapos ng lahat, walang maniniwala na ang henyong si Sonner ay mang-plagiarize. Ipinikit ni Nicole ang kanyang mga mata ng walang imak. Tinawag niya si Logan para makitang lumabas ang bisita. Nang umalis si Gerard Lickman sa Stanton Corporation, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. I've already informed Nicole, but Eric, this is official business. Hindi ba magandang opportunity na pumunta ka dito at sabihin sa kanya ng personal? Sa telepono, hindi nagmamadaling sumagot si Eric. Paputol-putol ang tunog ng lighter mula sa telepono. Makalipas ang ilang segundo ay nagsalita na rin si Eric. She hates me at ayaw niya akong makita.
Malamig at malungkot ang boses niya. Sa sandaling umalis si Gerard, pinaimbestigahan ni Nicole ang paggalaw ng sangay ng Stanton Corporation sa Jericho City. Oo naman. Bago ang hapon, mayroon ng iba't ibang boses sa internet. Ang Stanton Corporation sa Jericho City ay nag-anunsyo ng kanilang pinakabagong pang-eksperimentong pag-unlad gamit ang pangalan ng kumpanya, na nagsasabi na ang isang aldoktor ay malapit ng ilunsad. Nagdulot ito ng mainit na usapan. Hindi ba ito ay isang three-way na kooperasyon? Bakit unang inilunsad ito ng Stanton Corporation? Ang mga negosyo ay pinagkakakitaan kung tutuusin. Talagang pabago-bago ng isip ang mga pakikipagsosyo sa mundo ng negosyo. I-release na nila ito. Maaari bang matiyak ang kalidad? Nabaliw ba si Nicole Stanton sa pera? Walang nakakaalam ng totoong sitwasyon at naisip na ang sangay ng Stanton Corporation sa Jericho City ay sumusunod pa rin sa utos ni Nicole, kaya natural na si Nicole ang may pananagutan sa lahat. Sa maikling panahon lamang, naapektuhan ang presyo ng stock ng Stanton Corporation at nagsimula ng mahinang pababang takbo. Sa kabutihang palad, hindi sinubukan ng J&L at Ferguson Corporation na samantalahin ang sitwasyon. Naghintay silang lahat para sa Stanton Corporation na hawakan ang isyu. Walang sinabi si Nicole at may naghanda ng sasakyan. Siya ay personal na pupunta sa Jericho City upang harapin ito. Sinadya ni Grant na hawakan niya ito at umupo sa backseat. Siya ang nakipagtulungan sa J&L Corporation para imbestigahan ang pinagmulan ng mga leaks. Sa sumunod na 2 hanggang 3 oras, binigyang pansin ni Nicole ang online trend sa sasakyan. Ang bawat isa ay may magkahalong opinyon. Alam ni Nicole na hindi ito magandang bagay para sa Stanton Corporation. Pagkatapos ng lahat, nawawalan sila ng kredibilidad sa mundo. Nandito na tayo, President Nicole. Bumaba si Logan sa sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Lumabas si Nicole at humakbang papasok sa kumpanya na naka-high heels. Sino ka? Paano ka nalang papasok? Nakaidlip ang receptionist at hindi nasisiyahang tumangalan ng makarinig ng paggalaw. Tumingin siya kay Nicole at agad na natigilan, saka tumayo ng tuwid. Pre-President Nicole. Kabanata 247. Magkasamang kumita ng pera. Humigit kumulang 5 tao ang sumunod sa likod ni Nicole, bawat isa ay nakasuot ng suit at kurbata. Ang kanilang mga ugali ay kahanga-hanga, malamig, at mapang-api. Pinindot ni Logan ang elevator button para kay Nicole, na hindi naman kumikibo. Nagmamadaling ipinaalam ng receptionist ang sekretarya ni General Manager Lydia sa itaas. Ang sekretarya ay pinsan din ni Lydia, si June Smith, na naisip na siya na ang lahat pagkatapos makakuha ng isang backer. Nang marinig ni June na paparating na si Nicole, napabuntong hininga siya at nagpatuloy sa pagpinta ng kanyang mga kuko. Hindi na siya makapaghintay na dumating at kumuha ng isang piraso ng pie matapos marinig na kikita tayo. Mangarap ka. Nagkataon lang na narinig ni Nicole ang mga salitang iyon. Pinagbuksan siya ng pinto ng bodyguard sa likod ni Nicole. Nang makita ni June si Nicole, nagpatuloy siya sa pag-upo ng hindi nakikiliti. Masungit ang tono ng pananalita niya, Miss Stanton, wala po ang ating general manager. Pwede po kayong bumalik sa susunod. Nakatayo sa gilid, naging berde ang mukha ni Logan. Walang empleyadong nang ahas na kausapin si Nicole ng ganoon. Hindi man lang siya nilingan ni Nicole at diretsyong tinuro si Logan. Tumawag ng meeting kasama ang senior management sa loob ng 5 minuto. Fire ang sino mang huli. Magalang na sagot ni Logan, naiintindihan. Mabangis na kumikibot ang mga labi ni John habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Nicole. Walang sino man sa kumpanya ang nangahas na baliwalain ako ng ganito. Miss Stanton, bingi ka ba? Wala ang general manager namin. Sinong makikipagkita sa inyo? Napahinto si Nicole sa kanyang mga yapot patungo sa conference room. Bahagya siyang lumingon at ibinaling ang tingin kay June. General Manager. You mean Lydia Smith? Of course. She's my cousin. This is not your company or territory, kaya wala kang masabi sa mga ginagawa namin dito. Nagsimulang makiramay si Logan sa malas na babaeng ito na si John ay sobrang bastos. Bawat salita niya ay parang sinusubukan niyang makipag-away kay Nicole. Ayon sa mga taon ng karanasan ni Logan, hindi magiging maganda ang katapusan ng June. Nanlamig ang mga mata ni Nicole.
Ang kanyang mga labi ay pumulupot ng walang pakialam, at ang kanyang boses ay walang bahid ng init. Ang Stanton Corporation ay pag-aari ng Stantons. Tiyak na walang kapangyarihan ang isang Smith dito. Mula sa sandaling ito, maaari na kayong lahat mag-empake ng inyong mga gamit at makaalis. Si Lydia at ang kanyang ina ay medyo nakakalimutan na paulit-ulit na hamanin si Nicole. Akala ba nila easy target lang si Nicole? Akala ba nila madaling kunin ang pera ng mga Stanton? Agad na nanigas ang mukha ni June. Tinitigan niya si Nicole na may madilim na ekspresyon. Si sino ka sa tingin mo? Humakbang si Logan para pigilan ang kanyang kalokohan. She's the president of Stanton Corporation. Ano ka pa nakatayo dyan? Sabihin mo kay Lydia Smith na pumunta ka agad dito. Pagpasok ni Nicole sa conference room, dinagdagan pa niya ng komento ang sinabi ni Logan. Tawagan mo rin ang tito ko, si Noah Stanton. Ang walang kwentang tiyuhin niyang iyon ay hindi man lang maasikaso ang kakaunting kumpanyang ito at kailangan lang siyang guluhin. Kung hindi pa ibinigay ni Floyd kay Noah ang kumpanyang ito para pamahalaan noon, mahihirapan pa rin siya. Sa paglipas ng mga taon, napunan ni Grant ang hindi mabilang na mga kakulangan para sa kumpanya sa Jericho City. Dahil hindi ito pinahalagahan ni Noah, mas mabuting bawiin ang mga pabor na ito. Makalipas ang 5 minuto. Tumingin si Nicole sa mga taong nakakalat sa paligid ng mga upuan sa conference room at may malabong ideya sa kanyang puso. Ang mga taong ito ang ipinadala ni Floyd mula sa punong tanggapan upang bantayan ang sitwasyon dito. Ipinamahagi ni Logan ang mga dokumento sa kanyang mga kamay sa kanila. Hindi nagpatalo si Nicole sa paligid. Naniniwala ako na dapat alam na ng lahat ang tungkol sa balita ngayong umaga. Nagtulungan ang Stanton Corporation at J&L Corporation sa proyekto ng AL, kaya bakit ang kumpanyang ito ay nakabuo ng magkatulad na produkto at inilabas muna ito sa merkado? Natahimik ang lahat ng ilang segundo. Nakasimangot ang kalbong nakaupo sa harapan. Hindi namin alam ang tungkol dito. Palaging nagbabantay sa amin si Jade Smith na para kaming mga magnanakaw, at si Noah Stanton ay hindi masyadong nakikialam sa mga gawain ng kumpanya. Bago pa siya makatapos ay bumukas ang pinto ng conference room. Nicole, hindi mo sinabi sa amin ng maaga na pupunta ka, at hindi mo na kami hinintay na magsimula ng meeting. Magkasabay na dumating sina Jade at Lydia. Nanguna, nagsuot si Jade ng marangya at eleganteng brand name coat at nakasuot ng istilong parvano mula ulo hanggang paa. Siguro dahil teritoryo niya ito, kaya hindi naramdaman ni Jade ang pagtitimpi at pag-iingat niya noong nasa Stanton Mansion siya. Wala na siyang panik mula noon. Parang pinatawad talaga siya ni Noah Stanton sa pagsuporta sa ibang lalaki. Nagulat si Nicole dito. Kabanata 248. Walang nagturo sa iyo. Umupo si Nicole sa main seat sa yulunan ng mesa habang tinitingnan ang mga dokumentong nasa harapan niya nang hindi nakataas ang ulo. Ang kanyang makatarungan at payat na mga daliri ay tumigil sa isang pahina, ang kanyang ekspresyon ay walang malasakit at mapangasar. You're just in time. Tell me, how did you plagiarize that Al family doctor? Bahagyang nanigas si Jade, ngunit mabilis na nag-react si Lydia at nagpaliwanag, plagiarize. Gumastos ng malaking pera ang kumpanya namin para hilingin sa mga eksperto mula sa Research Institute na pag-aralan ito. Sa kasalukuyan, tumatanggap kami ng mga reservation mula sa mahigit 100 kumpanya, at ang aming mga benta umabot na sa mahigit $1 bilyong. Nicole, hindi natin mapapalampas ang magandang pagkakataon na kumita ng pera. Ngumuso si Nicole. Kung nilagdaan nila ang kasunduan bago ang pagbebenta, ang kabayaran ay higit sa 3 beses ang halaga. Akala ba nila hindi maglalakas loob na pigilan sila ni Nicole? I can't believe that you dare to earn dirty money like this. Nabaliw ka na ba sa kahirapan? Parang tumahimik ang paligid sa isang iglap. Nagtipon ang mga tingin ng lahat sa 3 taong ito. Sina Jade at Lydia ang namamahala dito. Walang sino mang nang-ahas na guluhin sila, at walang sino man ang kayang guluhin sila. Gayunpaman, may biglang lumapit at sinampal ang magkaparehang gamo-gamo na ito. Ang kasiyahan sa puso ng lahat ay hindi mailalarawan. Nicole, huwag kang magmadaling pag-alitan kami. Personal itong pinirmahan ng Tito Noah mo. Kahit na hindi kami bahagi ng Stanton family, ang tito mo ay. Malamig na ngumuso si Jade. Naghanda siya ng husto.
Isang malamyos na liwanag ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata. Binigyan siya ni Nicole ng isang sidilang sulyap at ngumiti. Tumawag na ako ng pulis tungkol sa bagay na ito. Lahat ng sangkot dito, mula sa itaas ng chain of command hanggang sa ibaba, ay iimbestigahan. Napag-usapan na ito ni Nicole kay Floyd bago dumating. Ang kumpanya sa Jericho City ay magulo. Kinailangan itong muling ayusin. Nang marinig ang mga salita ni Nicole, natigilan si Jade sa pwesto at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Naikuyom din ni Lydia ang kanyang mga daliri sa gulat. Akala nila ay walang maglalakas loob na gawin ni Nicole sa kanila kung kaladkarin nila si Noah Stanton. Sa sandaling iyon, isang mabibigat na yabag ang nagmula sa labas ng pinto. Anong ginagawa mo, Nicole? Wala kang pakialam sa akin, tito mo ako. Galit ang boses ni Noah. Malamang, pinaganda ng mga tao ni Jade ang layunin ni Nicole sa pagpunta rito. Tumakbo si Jade at hinawakan ang braso niya na para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Noah, you're finally here. Okay lang kung hindi ako igalang ng pamangkin mo, pero naglakas loob pa siyang isumbong ka sa pulis. Galit na tinitigan siya ni Noah. Nicole, anong ginagawa mo dito? Wala kang kapangyarihan dito. Malinaw ang mga mata ni Nicole habang nakataas ang ulo at sinabi sa mahinahong boses, "The Jericho City branch is suspected of plagiarizing the research of the cooperation between Stanton Corporation and J&L Corporation. I have already involved the police regarding this matter." Namula ang mukha ni Noah sa galit. Tumawag ka ng pulis. This is a family matter. Bakit ka tumawag ng pulis? Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na ito ay plagiarism? Napakaraming precedents ng hindi malinaw na patent ownership sa industriya. Kahit na magsampa ka ng kaso, mananatili itong hindi maayos dahil sa kawalan ng tiyak na ebidensya. Inulit ni Lydia ang mga salita ni Noah. Tama, Nicole. Isa itong sangay ng Stanton Corporation at kumikita ng pera para sa mga Stanton. Bakit kailangan nating lumaban sa isa't isa? Kapag may magandang deal ka, dapat mo ring isipin na ibahagi sa amin. Ngumisi si Nicole at malamig na sumulyap sa kanila. Hindi ka karapat-dapat na magbahagi ng kahit ano sa akin. Ang mga salitang ito ay matagumpay na ikinagalit ni Noah. Insolence. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Tito Noah, pinatawad mo itong mag-ina sa napakabilis mong pag-iingat ng isang lalaki sa iyong likuran. Mukhang sanay ka na sa pagkukunwari. Bam! Inihampas ni Noah ang kanyang kamao sa mesang nasa harapan niya na namumula ang mukha sa galit. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Gulat na gulat ang mga sinabi ni Nicole na saglit na walang nakapag-react. Tahimik siyang nakaupo doon, pinagmamasdan ang unti-unting pamumutla ng mga mukha ni na Jade at Lydia. Ngumisi si Nicole sa kanyang puso. Sila ang naglakas loob na sumalungat sa akin. Si Jade ang unang nag-react. Hindi siya nag-abalang itago ang bangis sa kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan siyang nagbulalas. Nicole Stanton, sinadya mong maghasik ng hindi pagkakaunawaan. How dare you talk to Noah like this? Wala bang nagturo sa'yo ng manners dahil maagang namatay ang nanay mo? Kabanata 249. Wala siyang integridad. Hindi napigilan ni Noah Stanton ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Jade sa oras. Ang temperatura sa hangin ay agad na bumaba sa isang nagyayelong punto. Isang lamig ang bumalot sa bawat pulgada ng hangin. Alam ng lahat na ang ina ni Nicole ay namatay maraming taon na ang nakararaan. Ito ay isang kalunos-lunos na paksa na hindi kayang banggitin ng mga Stanton. Kung narinig ni Floyd Stanton ang mga ganoong salita, baka makakuha pa siya ng taong pumatay kaagad kay Jade, lalong hindi si Nicole. Saan kaya nakuha ni Jade ang lakas ng loob na dalhin sa harap niya ang yumaong ina ni Nicole at pag-alitan pa siya ng sabay? Nakita ni Jade ang biglang malungkot na ekspresyon ni Nicole at napagtanto niyang nagkamali siya sa pagsasalita. Hindi niya namamalayan na lumingon kay Noah. Agad na nawala ang galit na ekspresyon niya kanina. Nang akala ng lahat ay hindi na matatapos ang tense na kapaligiran. Matagal na nakadikit kay Jade ang malamig na mga mata ni Nicole. Malalim at mapanganib ang kanyang tingin. Inikat niya ang kanyang mga labi nang walang pakialam at nagsalita sa malamig na boses. Jade Smith, masyado na akong nanlambot sa'yo. Simula nang magsalita si Jade, hindi na siya hinahayaan ni Nicole.
Natigilan si Jade at sisabog na sana nang hawakan ni Noah ang braso niya. Shut up! Wala kang karapatang magsalita dito. Naguguluhan si Jade sa inasal ni Noah. Noah, ginagawa ko lang ito para sa iyo. Si Noah ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na nakasimangot na may sama ng loob sa kanyang mga mata. Nicole, hindi niya sinasadya ang sinabi niya, kaya huwag mong isapuso. Gayunpaman, negosyo ay negosyo, kaya bakit hindi natin ituloy ang isang proyekto na kikita para sa kumpanya? At saka, nag-imbita tayo mga profesional na pangkat ng pananaliksik upang bumuo ng produkto. Kumuha pa kami ng mga sikat na espesyalista, parehong lokal at sa ibang bansa. Kahit na may dumating para mag-imbestiga, wala kaming dapat ikatakot. Malamig na tumawa si Nicole at sinabi sa isang mapanoksong boses, ang proyektong ito ay binuo ng hindi bababa sa ilang dekada at isang natatanging tagumpay para sa mundo. Anong eksperto ang kinuha mo? Isang espesyalista. Kahit na ang lahat ng mga eksperto at mga espesyalista mula sa buong mundo ay magsama-sama, hindi nila magagawang ikumpara kay Maverick Stanton. Gaano sila kawalang modo? Nais ba nilang sirain ang proyektong ito at ang reputasyon ng Stanton Corporation? Hindi kailanman. Ito ay si Professor Meyer, isang sikat na physicist sa bansa. Siya ay isang dalubhasa sa larangan na nag-publish ng mga artikulo sa mga dayuhang publikasyon. Sino ang maglalakas loob na magsasabi na kami ay nangungopya? Nakangusong sabi ni Lydia. Si Professor Meyer ay isang malaking pangalan bilang isang dalubhasa sa pisika, hindi na malalaman ni Nicole kung sino siya. Humakbang pasulong si Noah at pinalambot ang kanyang tono, nagbabalak na bigyan ng paraan si Nicole. Nicole, magkapatid kami ng tatay mo, would I do anything to harm the company? Itinaas ni Nicole ang mga mata na kalmado na walang ripples. Uncle Noah, hindi mabibigo ang mga taong pinadala ng kapatid ko para i-audit ang mga account. Napakadaling humanap ng mga palpak na account dito. Napag-usapan ko na ito ng tatay ko bago ako dumating. Itong kumpanya sa Jericho City ay sasailalim sa restructuring kasunod ng pagkalugi nito. Ang lahat ng mga panloob na kawani ay muling susuriin at ililipat ng naaayon kay Jade at ang kanyang anak na babae, pati na ang lahat ng kanilang malalayong kamag-anak, ay maaaring mawala at magsilbi bilang legal na tao ng bagong tatag na kumpanya kung magpasya kang tanggapin ang responsibilidad para dito. Kung hindi ka payag, magretiro ka na lang. Hindi tinatalakay ni Nicole ang bagay na iyon. Inanunsyo niya ang huling desisyon. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng marinig ito. Parang nakakita sila ng liwanag sa dulo ng lagusan. Naninigas at naging makukulit ang mga ekspresyon ni Jade at Lydia. Ang kanilang mga taon ng pagsusumikap ay nawasak ng ganoon lang. Sinaman ng tingin ni Noah si Nicole. Namula siya. Mas lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya, nakaka-relax lang. Desidido talaga ang maldita na babaeng ito na labanan ako. Ikaw. Hindi naniniwala si Noah na gagawin ito sa kanya ng kanyang kapatid. Agad niyang kinuha ang phone niya at sinubukang tawagan si Floyd. Gayunpaman, hindi nasagot ang kanyang mga tawag. Nagalit at nabalisa si Noah. Ngumiti si Nicole at sinabing, nag-private jet ang tatay ko papuntang Philmont para magbakasyon sa umaga. Sa ngayon, ako ang namamahala sa Stanton Corporation. Hindi na kailangang labanan ito. Naipakita na ng mga Stanton ang kanilang dakilang kabaitan at dahan-daang tumayo si Nicole. Ang kanyang mga tingin ay marahas na dumaan sa karamihan at huminto kay Jade at Lydia. Napatitig ang mga mata niya sa mukha ni Lydia. Hindi patay ang nanay mo, pero sayang hindi kanya naturuan ng asal dahil wala siyang integridad. Kabanata 250. Sino ang kumokopya? Si Nicole ay hindi kailanman naging mapagbigay na tao. Kaya niyang magpanggap na parang walang nangyari matapos siyang pag-alitan, na naghahangad ng oras para mag-higanti. Nag-isip si Nicole kung paano nila siya nasaktan. Maaga o huli ay gagantay siya. Hindi pinapansin ang pang-iinsulto ni na Jade at Lydia sa kanyang likuran, itinaas ni Nicole ang kanyang ulo at napayuko sa kanyang mga takong. Nakaramdam siya ng sakit na manatili sa iisang bubong na kasama nila. Ang bodyguard sa likod niya ay mabilis na pinagbuksan siya ng pinto. Bawat galaw niya ay likas na nakatataas at marangal, na nagpapaisip sa mga tao na siya ay isinilang upang mamuno mula sa itaas at mababa ang tingin sa lahat. Bumalik sa Stanton Corporation.
Ang mga taong pinadala niya ay nagsimula na sa proseso ng pagkuha sa sangay ng lungsod ng Jericho. Kaya, maaaring tumigil si Nicole sa pag-aalala at huwag pansinin ang online na opinyon ng publiko. Sa lalong madaling panahon, malalaman ng lahat ang katotohanan. Gayunpaman, hindi inaasahang hindi sumuko si Noah Stanton at nag-upload ng isang video sa pangalan ng kumpanya sa susunod na araw. Tumayo si Professor Meyer sa harap ng kamera, matuwid na sinaway ang mga kriminal na nagnakaw ng kanyang mga tagumpay sa siyentipikong pananaliksik. Gumamit siya ng mga salitang patong-patong na may mga insinuasyon na tumuturo sa proyekto ng J&L Corporation. Sa isang iglap, ang alon ng talakayan ay muling umakyat sa harapan. Sino ang eksaktong nangungopya mula kanino? Ang mga opinions ng netizens ay sa lahat ng dako. Si Professor Meyer ay isang kilalang eksperto sa bansa at maraming patent para sa pananaliksik. Paano siya nagsisinungaling? Ginamit ba ng J&L Corporation ang kanilang kapital para bumili ng teknolohiya ng iba? Si Professor Meyer ay isang matandang eksperto na naging inosente sa buong buhay niya. Si Professor Meyer ay tapat at matuwid. Hindi naman siya mukhang sinungaling. Sa tingin ko ay dapat na umamin na ang isang tao. Sino ang nangopya sa isa? Dati akong estudyante ni Professor Meyer. Ang propesor na ito ay isang lobo sa pananamit ng tupa at dalubhasa sa pagkuha ng mga patent ng mga estudyante para sa kanyang sarili. Hindi talaga siya mabuting tao. Lahat ng mga nagawang pananaliksik ni Professor Meyer sa ibang bansa ay ninakaw mula sa mga patent ng kanyang mga estudyante. Ilang magkakaibang opinyon ang nalunod sa malaking talakayan. Pinanood ni Nicole na may kalmadong mukha habang painit ng painit ang paksa. Sa gilid, maingat na nagsalita si Logan. President Nicole, dapat ba tayong makipag-ugnayan sa platform ng media upang mapanatili ang init? Huminga ng malalim si Nicole at sinabi sa sarili na huwag magagalit. Pilit niyang pinapakalma ang boses niya. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi na kailangan. Mas mabuting magdagdag ng panggatong sa apoy at sunugin silang lahat. Naiintindihan. Hindi na kailangang sabihin, agad na naunawaan ni Logan ang kahulugan ni Nicole. Simple lang ang press conference pero solemn. Talagang hindi inaasahan na maglakas loob si Nicole na magsagawa ng press conference at harapin ang napakaraming matinik at matatalim na katanungan sa kritikal na sandaling ito. Nakatanggap din sina Eric Ferguson at Gerard Lickman ng mga imbitasyon sa press conference na ito. Hindi mahalaga kung dumalo sila o hindi. Gayunpaman, nagpakita pa rin sila. Hinarap nila ang mahirap na sitwasyon ng walang kurap. Gayunpaman, ang pangunahing karakter ay si Nicole. Si Eric at Gerard ay kumilos lamang bilang kanyang foil at mga menor de edad na manlalaro lamang. Sa kabila nito, ipinakita ng kanilang presensya sa tabi niya kung gaano nila pinahahalagahan at pinagkakatiwalaan ang pagtutulungang ito. Ang dalawang lalaki ay medyo maganda. Si Gerard ay matikas, maamo, at medyo walang kabuluhan. Si Eric ay kilala at marangal na may pambihirang yaman. Kahit nakaupo lang siya doon nang hindi nagsasalita. Nakaka-intimidate na ang aura niya. Hindi nagpakababa si Nicole at nagsuot ng limited edition na haute couture outfit, na ginagawang talagang kaakit-akit ang kanyang hitsura. Saan man siya magpunta, palagi siyang pinagtutuunan ng pansin. Perpekto ang bawat shot. Kung pupunta siya sa industriya ng entertainment, maaari siyang umupo ng matatag sa tuktok ng hierarchy kung gaano kaganda ang kanyang mukha. Pinuri ng mga reporter ang kanyang kagandahan at ugali at halos nakalimutan na nila kung ano ang pinunta nila rito. Bumaba sila sa negosyo. Naging tense rin ang atmosphere. President Nicole, ano sa tingin mo ang kasong plagiarism na ito? Hindi sinubukang itago ni Nicole. Nagkamali ang management staff sa Jericho City branch ng Stanton Corporation at ni-plagiarize ang mga resulta ng ating three-party cooperation. Isang pangungusap ang pumukaw ng 1,000 alon. Hindi ba ito sa direksyon ng Stanton Corporation? Tanong ng reporter. Ngumiti si Nicole at nagpaliwanag, maraming subsidiary ang Stanton Corporation na pinatatakbo ng sarili nilang independent legal persons. Pagkatapos ng internal verification, nakumpirma namin na ang kumpanya sa ilalim ng Stanton Corporation sa Jericho City ay talagang nakipagkumpetensya sa hindi patas na paraan. Nakagawa na kami ng pulis ulat tungkol sa bagay na ito. Sa parehong oras,
Ang Stanton Corporation ay nagpasya na likidahin ang lahat ng mga operasyon sa Jericho City. Kami ay handa na tanggapin ang anumang patnubay mula sa mga awtoridad. Hindi malamig o malupit ang boses ni Nicole, ngunit napakaamo at napakalakas. Ang kanyang mga salita ay umalangaw ng malakas at malinaw. Maaaring ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ng mga mamamahayag ang isang kumpanyang matapang na umamin sa kanilang mga pagkakamali at mapanatili ang kredibilidad nito kahit na ang halaga ng malaking pagkalugi. Ang simulcast video ay na-upload sa internet at halos agad na binomba ng mga komento. Ang isang kumpanyang tulad nito ay nararapat na kumita ng malaking pera. President Nicole, pakasalan mo ako. Ang dalawang lalaki at ang babaeng iyon sa frame na iyon ay kumakatawan sa mga pinakakaakit-akit na mukha sa mundo ng negosyo. Kabanata 251. Ipapahayag natin ito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang mga reporter ay nagpatuloy sa pagtatanong, ngunit sila ay mas katamtaman sa pagkakataong ito. Kung ganoon, maaari ka bang magbigay ng paliwanag tungkol sa video ni Professor Meyer? Kung inamin ng Stanton Corporation ang plagiarism, ibig sabihin ay si Professor Meyer ang nagsisinungaling. Ang plagiarism ay ang pinaka-hindi matitiis na gawa sa akademikong mundo. Isang ngiti na maliwanag at kumpiyansa ang ipinakita ni Nicole. Tumayo siya at sinabi sa isang matatag at malumanay na boses, ang tagumpay ng proyekto ng pagtutulungan ng tatlong partido ay hindi dahil kay Professor Meyer, ngunit ang mga lihim na ninakaw niya. Ngayon, hayaan mo akong ipakilala ang pangunahing figure ng aming pananaliksik ng team, na siya ring pinakabatang scientist na nanalo ng pinakaprestihiyosong breakthrough prize sa industriya, si Maverick. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang venue ay agad na bumagsak sa katahimikan habang ang mga tao ay nagyelo. Mula sa isa pang pinto sa venue, isang gwapong binata ang lumabas na mahinahon ang lakad. Bumungad sa harapan nila ang henyong scientist na makikita lang sa TV o sa magazine. Ang ugali ni Maverick ay hindi pedantic at mapurol tulad ng isang tradisyonal na siyentipiko. Sa halip, siya ay nagkaroon ng isang hangin ng flamboyant na kawalang interes. Sino sa mga reporter ang hindi nakakaalam kung sino si Maverick? Agad na umalangaw ang venue ng masigabong palakpakan. Paulit-ulit na kumikislap ang hindi mabilang na mga ilaw. Alam ng lahat na ang dakilang Diyos na ito ay hindi gustong magbigay ng mga panayam, at ito ay isang kasiya siyang sorpresa na magsalita siya ng ilang salita. Gayunpaman, paano nga ba siya naging handa na lumabas at ipaliwanag ang maliit na bagay na ito? Sa itsura ni Maverick, bumagsak ang lahat ng tsismis. Ang kanyang katayuan ay naaprubahan sa isang internasyonal na antas. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Ang insinuation ni Professor Meyer ay isang self-directed komedya lamang. Ano ang tinatawag na eksperto? Kung ikukumpara kay Maverick, ang katayuan ni Professor Meyer ay hindi karapat-dapat na banggitin. Sino ang maglalakas loob na magpatong ng kanilang mga kamay sa pag-aari ni Maverick? Tila wala ng lugar para kay Professor Meyer sa industriya. Sinadya ni Maverick na tumayo ng ilang segundo para hayaan ang mga reporter na kunan siya ng litrato. Sabi ni Nicole sa malumanay na boses, halika na at maupo ka na. Masunuring umikot si Maverick sa gilid at ngumiti nang magtama ang tingin niya kay Nicole. Mukhang naiintindihan nila ang isa't isa. Hindi pinabayaan ng mga kamera ng reporters ang sandaling ito. Ang sweet. Si Pangulong Nicole ba ay isang perfect magnet? Mamamatay akong masaya kung titingnan ako ng dakilang Diyos ng ganyan. President Nicole, pakasalan mo ako. Umupo si Maverick at ngumiti ng maluwag, pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang bagay na iyon. Gayunpaman, walang nakapansin na naging napakakomplikado ng mga ekspresyon ni Gerard at Eric. Tahimik na nagsalita si Gerard sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. She actually managed to invite the great God over. Si President Nicole really has good connections. I don't believe that they have no relationship. Malungkot at nagtatampo ang ekspresyon ni Eric. Napakalungkot ng hitsura ni Maverick. Ano naman ang kinalaman nito sa iyo? Naririnig ni Gerard ang sama ng loob sa boses ni Eric. Ngumiti siya at sinabing, hindi, pero may kinalaman sa'yo. Dumami na naman ang mga karibal mo sa pag-ibig. Nanlamig ang mukha ni Eric. Magsasalita pa sana siya, biglang may narinig siyang reporter na nagsimulang magtsismisan. President Nicole,
Ano ang relasyon niyo ni Maverick? Friends. Lovers. Naging tahimik ang kapaligiran sa hall. Lahat ay naghihintay ng sagot. Ang tanong na ito ay lumampas sa saklaw, kaya tiyak na mapahinto si Nicole at baguhin ang paksa. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang sama ng loob si Nicole. Napangiti siya ng mahina at sinulyapan si Maverick, pagkatapos ay nagsalita ng hindi pinapansin ang boses. I-announce ba natin? Natuwa ang lahat. Sabi ni Maverick, kung gusto mo. Ang lahat ay nasa gilid ng kanilang mga upuan. Para silang kukuha ng malaking scoop. Hindi nila ito maaaring palampasin. Mahigpit at pangit ang ekspresyon ni Eric habang ang mga kamay ay agad na nakakuyom sa mga kamao. Huminto si Nicole ng ilang segundo, sadyang pinananatiling suspense ang kapaligiran. Ngumiti siya ng makahulugan. Agad naging tense ang atmosphere. Sa ilalim ng spotlight, sa harap ng maraming reporters ay kinuha niya ang kamay ni Maverick at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Malumanay ang boses niya na may halong pagmamalaki. Kung gayon, hayaan mong ipakilala kita kay Maverick Stanton. Oo, ang parehong Stanton bilang Stanton Corporation, ang anak ng aking ama na si Floyd Stanton at ang aking pangalawang kapatid na lalaki, na nagkataong isa ring napakahusay na siyentipiko. Kabanata 252. Siya ay parang isang munting white rabbit. Sa sandaling binigkas ang mga salita, ang bulwagan ay bumagsak sa pin drop na katahimikan. Sa sumunod na segundo, isang malakas na kaguluhan ang agad na sumabog. Mas matindi ang barrage sa internet. Ano ito? Anong klaseng baligtad ito? Akala ko magiging lovelorn ako. President Nicole, pakasalan mo ako. Si Nicole ay may 3 makajos na kapatid. Bakit wala ako? Akala ko wala nang mas malaking sikreto pagkatapos na mabunyag na si Kai ay isang Stanton. Paano nakabuo ang mga Stanton ng napakaraming elite sa iba't ibang industriya? Ang dakilang Diyos na si Maverick ay talagang mula sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Walang nakakaalam kung gaano kababa ang background niya. Maaari lang siyang umasa sa kanyang pamilya, ngunit nagpasya siyang gumawa ng marka sa kanyang sarili sa halip. May pagkakataon pa ang Fabian natin. President Nicole, mangyaring tandaan na isipin siya. Sa loob ng venue, sinakop ng boses ng lahat ang orihinal na layunin ng pagpupulong, at ang komperensya ay pinalawig ng mahigit kalahating oras. Hinatak ni Gerard Lickman ang manggas ni Eric at tumangging bumitaw. Narinig mo ba yon? Nabalik sa katinoan si Eric. Siyempre, narinig niya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Nicole sa kanyang isipan. Parang loop, paulit-ulit na naglalaro ng walang tigil. Si Maverick ay isang Stanton. Kapatid siya ni Nicole. Dapat ay tinanong ito ni Eric dahil parang pamilyar si Maverick kay Nicole. Sa panlabas, si Eric ay mukhang kalmado at poised, ngunit ang kanyang emosyon sa loob ay hindi maiwasang tumalon sa pananabik. Halos umakyat sa ulo niya ang galit niya kanina. Parang nanghihinayang ang tono ni Gerard. What a surprise, ha? Magkapatid talaga sila. Parang ang tipo ni President Nicole ay hindi ang Great God Maverick. Bahagyang kumulot ang mga sulok ng bibig ni Eric, binibigyang diin ang kanyang angular na jawline at binibigyan siya ng isang reserbado at marangal na aura. Si Nicole ay palaging may mataas na inaasahan. Kung hindi, paano niya ako nagustuhan in the first place? Sa mga salitang iyon, ayaw na siyang kausapin ni Gerard. Paikot-ikot lang ba niyang pinupuri ang sarili niya? Kawawa naman siya, nagbago na ang panlasa ni Nicole. Pagkatapos ng press conference, magalang na pinaalis ni Nicole at Maverick ang mga tao. Malaki ang nakuha ng mga reporter ngayon. Hindi lamang ang pambihirang ngiti ni Eric ang nakita nila, ngunit ang hitsura ni Maverick ay isang kaaya-ayang sorpresa. Nagpaalam sina Gerard at Eric sa pintuan. Paulit-ulit siyang hinimok ng katulong ni Gerard, ngunit pinapanood lang niya ang patuloy na pagsilip ni Eric sa oras na iyon. Hindi naman siya mukhang nagmamadali at medyo maluwag pa. Lumipat ang mga mata niya kay Nicole, na inaasikaso ang mga natitirang bagay sa venue. Ang kanyang malinis at nakakapreskong damit ay talagang kapansin-pansin. Bahagyang ngumiti si Gerard at nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa ni Nicole na lutisin ang gayong nakakalito na bagay ng napakadali. Bagamat makasagisag nilang nabali ang kanilang sariling braso, nagawa nilang makuha ang magandang reputasyon ng Stanton Corporation. Napakagandang panalo.
Walang awa na mundo ng negosyo. Bahagyang lumubog ang mga mata ni Eric habang tila hindi nasisiyahan ang kanyang ekspresyon. Mababa at husky ang boses niya. Siya ay malinaw na isang maliit na puting kuneho. Sa kanyang pananaw, masyadong malambot ang mga pamamaraan ni Nicole. Bagamat nahawakan ng maayos ang lahat, ang pinakamataas na pamunuan sa lungsod ng Jericho ay kailangang yumako ng buong responsibilidad, hindi lamang magbayad ng pera. Napaawang ang bibig ni Gerard habang kumikislap ang mga mata. Bahagya siyang natahimik. Lumapit si Nicole na may propesyonal at magalang na ngiti. Walang dagdag na emosyon sa mukha niya. Hindi man lang niya sinulyapan si Eric at direktang kinausap si Gerard. Malapit nang matapos ang bagay na ito. I'm really sorry for the trouble we made you. Tumaas ang kilay ni Gerard na walang pakialam. Okay lang basta maresolba ang usapin. Good job, President Nicole. Sapat na dapat ang balita ngayon para maibalik sa taas ang bumabagsak na presyo ng stock ng Stanton Corporation. Congratulations! Ang tinutukoy niya ay ang pag-anunsyo ng pagkakakilanlan ni Maverick. Napangiti si Nicole. It's a win-win situation. Congratulations din sa iyo, President Lickman. Gabi na. May gagawin pa ako, so see you soon. Bahagyang tumanggaw si Gerard at sinulyapan si Eric bago tumalikod para umalis. Napatingin si Eric kay Nicole. Ang kanyang mga kilos ay kaaya-aya at eleganteng, at tumingin siya sa kanya ng isang magalang ngunit pekeng ngiti. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Mr. Ferguson, I would also like to thank you for having Mr. Lickman inform me about what happened in Jericho City. Si Nicole ang unang nagsalita. Bahagyang nag-alinlangan si Eric. Paano mo balak magpasalamat sa akin? Kabanata 253. Balitang sawi. Nagulat si Nicole. Ha? Hindi ba dapat ang mga salita niya ay, bahala ka, wala akong masyadong ginawa. Ang freak na ito na si Eric Ferguson ay talagang hindi naglalaro ng mga patakaran. Medyo nahiya si Nicole, pero nanatili siyang magalang ng ngiti. Ginawa ko lang. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Nagsalita si Eric sa likod niya. Maniwala ka man o hindi, walang kinalaman sa akin ang nangyari noong gabing iyon kasama si Chloe Snyder. Ang kanyang ekspresyon ay tense at medyo hindi kaaya-aya. Anong uri ng tao si Eric Ferguson? Makikipag-usap ba siya sa isang maliit na bagay? Pinaghirapan pa niyang ipaliwanag ang sarili niya. Paulit-ulit na inalala ni Eric ang tingin sa kanya ni Nicole noong gabing iyon. Puno ng kawalan ng tiwala ang mga mata niya. Parang kutsilyong tumutusok sa puso niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya ang kawalan ng kakayahan ng hindi pagkatiwalaan. She kicked him out of her world at hindi na naniwala sa isang salita na sinabi nito. Bahagyang nanigas ang likod ni Nicole. Naisip niya ang iniimbestigahan ni Logan, kaya tuluyan niyang nakalimutan ang bagay na ito. Para sa kanya, hindi mahalaga kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Ang saloobin at pagpapaliwanag ni Eric ay lumabas nang wala sa oras. Mr. Ferguson, hindi mahalaga kung kasali ka o hindi. Lumipas na ang usapin. Ngumiti si Nicole at umalis. Tapos na ang insidente ng plagiarism, at ang tinaguriang Professor Meyer ay kinasusuklaman at sinisigawan ng lahat. Ang nagnakaw ng chip ay ang batang manliligaw ni Professor Meyer, na isang intern na kakapasok lang sa J&L Corporation at kaklase ng kamag-anak ni Lydia. Ang batang kasintahan ni Professor Meyer ay inaresto ng pulisya. Sinimulan ng kumpanya sa Jericho City ang paglilitis nito sa pagkabangkarote. Si Noah Stanton ay tumangging sumuko ng madali at dumating sa Stanton Tower ng maraming beses, tumangging umalis at gumawa ng malaking kaguluhan upang makita si Floyd. How dare you do this to me? I'm A. Stanton. Umupo si Nicole sa kanyang opisina at kumakain ng dessert, ngunit naiinis siya hanggang sa puntong wala na siyang gana kumain ng dessert na nasa harapan niya. Tiningnan ni Logan ang kanyang ekspresyon at nagtanong, dapat ba nating kunin ang mga security guard para ay escort siya palabas? Ang ibang mga empleyado ay mayroon ng ideyang ito sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, dahil tiyuhin ni Nicole si Noah, hindi sila nang ahas na mag-propose dito. Tiningnan ni Nicole ang ilang larawan na ipinadala ng mga tao sa Jericho City sa kanyang computer, at lumubog ang kanyang mukha. Papasukin mo siya. Bahagyang natarante si Logan, ngunit hindi siya naglakas loob na tumutol at agad na lumabas.
Akala ko magtatago ka at hindi ka maglalakas loob na makita ako. Nicole, bakit ang cold-blooded mo? Si Noah ay may pinaggapasan na nakatabing sa kanyang panga, na naging dahilan upang magmukhang gaskosan siya. Mukhang nag-aalala siya nitong mga ilang araw. Binuhusan siya ni Nicole ng isang tasa ng tsaa at inilagay sa mesa. Tito, may malungkot akong balita sa'yo. Natigilan si Noah. Kalmado at walang init ang boses ni Nicole. Noong 10 minuto ang nakalipas, nalaman ng namamahala sa pananalapi ng sangay ng lungsod ng Jericho na ang lahat ng pondo sa iyong mga aklat ay nawawala, at lahat ng real estate at stock sa ilalim ng iyong pangalan ay naibenta na. Wala ka man lang fraction of money left to pay to your partners. Hindi pa rin nakakaupo si Noah. Naninigas siya ng matindi nang bigla siyang umubo. Pulang-pula ang kanyang mukha. Nagsisinungaling ka. Idinirekta ni Nicole sa dingding ang mga larawan sa kanyang computer para makita niya ito ng malinaw. Habang nandito ka na ng gugulo, kinuha ng magkasintahan mo ang pera at tumakas. Dinala ni Jade ang asawa niyang security guard at tumakas sa malayo. Uncle Noah, wala ka bang pakialam sa mga tagalabas? Nagalit si Noah. Ang kanyang dugong mga mata ay maulap at madilim habang galit na nakatingin sa mga larawan sa dingding. Pinulupot siya ng 2 babae sa kanilang mga daliri gamit ang malambot at banayad na pagsuyo. Sa larawan, hawak ng 2 babae ang isang lanky middle-aged na lalaki. Hindi napigilan ng kanilang mga palihim na figure na gawing ligaw ang imahinasyon ng mga tao tungkol sa kanilang relasyon. Kilala ni Noah ang lalaking iyon. Nakakuha na siya ng mag-iimbestiga sa lalaki matapos itong banggitin ni Nicole sa birthday party nito. Ang lalaking iyon ay asawa ni Jade, pati na rin ang ama ni Lydia. Gayunpaman, narito si Noah na parang tanga. Nakita ni Nicole ang kanyang reaksyon at alam niyang oras na para ipakita ang kanyang paninindigan. Tito Noah, ang sabi ng tatay ko ay matutulungan kanyang mabayaran ang kabayarang inutang mo, ngunit sa kondisyong mag-withdraw ka sa lahat ng negosyo ng Stanton Corporation, kasama na ang mga shares ng Stanton Corporation na palihim mong binili. Sinabi niya ito nang hindi nagmamadali, sapat lang upang maipaliwanag ang punto. Kabanata 254. Siyempre, pupunta ako. Matindi ang paninigas ng katawan ni Noah nang maging pangit ang ekspresyon nito. Manam alam mo na ang tungkol doon. Naisip niya na nagawa niya ito ng palihim. Lalo na siyang pumili ng mga maliliit na shareholder na sumali sa Stanton Corporation pagkatapos upang makuha ang kanilang mga share, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman pa rin siya. Napangiti si Nicole. Ang aking ama ay nag-iisang nagtatag ng Stanton Corporation. Hindi ito isang bagay na ipinasa mula sa ating mga nauna. Logically speaking, wala kang bahagi sa pay na ito. Sige, mawawala ang pagmamahal mo. Si Noah ay ganap na nawalan ng mga salita. Kumikislap ang kanyang mga mata na may bahid ng pagsisisi at panghihinayang. Sa pagkakataong iyon, nawala na ang galit niya nang pumunta siya rito. Ngayon, para siyang frozen na estatwa, wala sa sarili. Inilagay ni Nicole sa kamay ni Noah ang mga nakaprint na larawan. Tito Noah, ayaw mo namang mahulog ang pera natin sa kamay ng 2 babaeng yan, di ba? Tumalikod si Noah at umalis nang walang sabi-sabi. Mahinang huminga si Nicole at ibinaba ang ulo para magpadala ng mensahe kay Floyd. Pwede ka nang umuwi. Mukhang nagtataka pa rin si Logan. President Nicole, hindi mo ba sasaluhin sina Jade at Lydia? Ito ay isang malaking halaga ng pera. Kinuha nila ang halos lahat ng ari-arian ng kanilang pamilya sa Jericho City. Nagtaas ng kilay si Nicole. Hindi na kailangan. Hayaan mo silang hanapin ni Uncle Noah. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng sense of accomplishment kung gagawin niya ang mga bagay ng personal. Hindi niya malalaman kung gaano niya kasuklam ang mga ito maliban kung siya mismo ang nahuli nito. Matapos malutas ang usaping ito, hindi naiwasang purihin siya ni Grant ng mahabang panahon sa pulong. Ngayon, alam na ng lahat sa kumpanya ang tungkol sa bagay na ito at kung gaano malulutong at matalas ang mga pamamaraan ni Nicole. Hindi siya tulad ng isang baguhan sa lugar ng trabaho, lalo na ang isang layaw na prinsesa na hindi alam kung paano gumawa ng anuman. Siya ay talagang kahanga-hanga at karapat-dapat sa paggalang. Sa Ferguson Corporation. Kalalabas lang ni Eric sa conference room nang sumunod sa kanya si Mitchell. President,
Lumabas na ang listahan ng mga imbitado para sa World Business Conference. Kasama ka na naman sa mga invited. Kailangan mo bang ayusin ng maaga ang itinerary? Ang komperensya ay isang pribadong pagtitipon ng mga sikat na negosyante sa buong mundo, ngunit hindi isinasaalang-alang ang katayuan sa lipunan ng isang tao. Ang mas mahalaga ay ang impluwensya ng tao sa komunidad ng negosyo sa mundo. Mayroon lamang 12 mga institute sa mundo. Maraming tao ang nakarinig nito noon pa man, ngunit kakaunti ang nakakita nito ng sarili nilang mga mata. Napatigil si Eric nang kunin niya ang itim na imbitasyon na may isang marangyang gintong ambasang mula sa kamay ni Mitchell. Posible namang mag-invite ng member para sumali, diba? Gulat na napatingin sa kanya si Mitchell. Posibleng mag-refer ng isang tao, tulad ng mga sumisikat na bituin sa mundo ng negosyo, sa pulong bawat taon. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nagdala ng iba sa komperensya. Iyon ay dahil ang susi sa katatagan ng bilog ay nasa balanse ng iba't ibang halaga. Kung may dumating, may ibang umalis. President, sino ang gusto mong imbitahan? Keith, wala siyang ganoong kwalifikasyon bagaman. Bahagyang kumunat ang noo ni Eric at sumulyap kay Mitchell na may pagtatampo. Give the invitation to Nicole. It's up to her to decide kung pupunta o hindi. Medyo malamig ang boses niya. Dumiretso siya sa opisina pagkatapos niyang magsalita. Maling nahulaan ni Mitchell ang iniisip ni Eric at parang gusto niyang itapak ang kanyang mga paa sa pagkabigo. Paano ko naisip ang ibang mga kandidato maliban kay Miss Stanton? Gayunpaman, kung lalabas si Nicole sa ganoong mataas na antas na closed private business meeting, ang mga Stanton ay magiging mas hindi mapigilan sa hinaharap. Sa opisina ng Stanton Corporation, napatingin si Nicole sa invitation na nasa harapan niya. Hindi nakasulat ang pangalan ng inimbitahan, ngunit ramdam niya ang halaga ng imbitasyon. Iba ito sa anumang pagpupulong na dinaluhan niya noon. Narinig niya ang tungkol sa maalamat na komperensyang ito noong nag-aaral siya ng entrepreneurship sa Europe. Ang mga ordinaryong tao ay hindi karapat-dapat na sumali kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya na lumahok sa pulong. Maingat na tiningnan ni Logan si Nicole. Nakaramdam na siya ng kakaiba nang umalis si Mitchell kanina. President, pupunta ka ba? Sa tingin ko ang ibig sabihin ni Mitchell ay tiyak na pupunta si Mr. Ferguson sa pagpupulong na ito. Oo, syempre pupunta ako. Kabanata 255. 50 segundo ang natitira. Nagulat si Logan. Kadalasan, aktibong umiiwas si Nicole saan man lumitaw si Eric Ferguson, kaya bakit hindi rin niya binalak na iwasan ang pagpupulong na ito? Hinawakan ni Nicole ang imbitasyon at nakataas ang kilay. Hindi niya alam kung bakit napakabait ni Eric na sabihin sa kanya ang pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi niya pababayaan ang pambihira at magandang okasyong ito. Book a flight for me. Sabi ni Nicole kay Logan. Napahinto si Logan. Sabi ni Mitchell na book na daw ni Mr. Ferguson. Kung gusto mo sumakay ka na lang sa eroplano. Hindi nakaimik si Nicole. Nabasa ng bastos na si Eric Ferguson ang iniisip ko. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha niya ang imbitasyon at pumunta kay Grant. Kuya, binigay sa akin ng bastos na si Eric Ferguson itong imbitasyon. Susuriin ko. Nang makita ni Grant ang imbitasyon, nagulat muna siya. Tapos, mahinahon siyang ngumiti. I originally wanted to take you there in a few years. Bata ka pa at kulang sa seniority, kaya hindi masyadong mataas ang tingin sa iyo ng mga tao, pero okay lang kung gusto mong pumunta at tingnan kung ano ang tungkol dito. Tumingin sa kanya si Nicole ng may galit. Pupunta ka rin. Binuksan ni Grant ang drawer at naglabas ng makapal na stack ng mga imbitasyon. Lahat sila ay mula sa mga founding member ng business conference. I've never gone before. I can't be bothered to deal with them. Napalunok si Nicole ng tahimik. Oo naman, hindi kailanman nabigo ang hilig ni Grant na magpakumbaba ng hindi napapansin. Makalipas ang 2 araw. Tahimik na nagpakita si Nicole kasama ang isang maliit na tigre na nakasuot ng Italian cashmere shawl. Nakabalot ng mahigpit si Tiger sa alampay, ngunit paminsan-minsan ay iniangat nito ang ulo upang makita ang pananabik sa paligid. Hindi na kailangang gawin ito ni Nicole kung hindi dahil sa takot na magdulot ng kaguluhan. Maging mabuting bata ka at papapasukin kitang maglaro pagdating natin sa ibang bansa. Sa eroplano, walang tao sa business class na upuan sa tabi niya.
Natigilan si Nicole nang biglang makatanggap ng hindi kilalang text message. President Nicole, may emergency si President Ferguson, kaya ang flight niya ay pinalitan ng 7 p.m. May sasalubong sa iyo pagdating mo doon. Mitchell. Kumunat ang noo ni Nicole at malamig na ngumuso. Galing. Kung hindi, gaano kahirap ang manatili sa parehong flight. Ang maliit na tigre sa kanyang mga bisig ay nakakuha na ng maraming atensyon sa daan, at ipinaliwanag ni Nicole ng maraming beses na ito ay isang alrobot. Nakipaglaro pa si Tiger sa kanya ayon sa kung paano sila nag-ensayo. Masunurin itong humiga sa mga bisig ni Nicole at naglarong patay. Si Tiger ay hindi gumagalaw at naninigas, na nakalabas ang kalahati ng dila at ang mga mata ay lumiligid sa likod ng ulo nito. Nang kalmadong umalis ang flight attendant ay hinaplos ni Nicole ang ulo nito. It's fine now, Tiger. Kanina ka lang nagpapanggap na pusa. Ang eroplano ay lumipad ng maayos. Saglit na nagbasa si Nicole ng ilang mga dokumento at akmang pip-eye-kit na siya nang biglang may narinig siyang malakas na pagsabog. Ang buong eroplano ay nagsimulang yumanig ng malakas. Agad na nagulat si Nicole sa paggising, naramdaman lamang na sumasailalim sa marahas na turbulence ang eroplano na parang wala sa kontrol. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maghiyawan at sumigaw ng tulong. Ang mga tagubilin mula sa flight crew at mga hikbi ay nagsimulang tumunog ng sabay. Walang nasa mood na makinig. Agad na niyakap ni Nicole si Tiger habang namumutla ang mukha nito. Sa labas ng bintana, kulay abong ulap lamang ang nakikita niya na sinasabayan ng kidlat at kulog. Ito ay kakaiba at nakakatakot. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi sana siya pupunta. Nagpumiglas si Tiger. Ang mga mata nito ay lumiko at ang mga infrared ray ay tumama sa direksyon ng maingay. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang AL system sa wakas ay nagpakita ng normal na paggana nito. Seryoso ang boses ni Tiger. Mama, irreversibly damaged ang makina ng eroplano. Ang taas natin ngayon ay nasa 5,000 feet. Ang mga coordinate natin ay kasalukuyang nasa 100 Etalurami N, 80 Etalurami E. Hindi ko magagamit ang braking system ng eroplano para mapunta ng ligtas ang eroplano sa airport, kaya may mataas na posibilidad ng pag-crash. Namutla ang mukha ni Nicole. Ano ang dapat nating gawin? Umalangaw sa kanyang tenga ang desperadong iyak ng lahat. Nanginginig si Nicole habang nakahawak sa armrest. Malungkot ang kanyang tingin. Sa lahat ng kanyang hindi mabilang na mga karanasan, hindi inakala ni Nicole na isang araw ay mamamatay siya sa ganitong paraan. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang karanasan ay tila maliit at walang halaga kung ihahambing. Mama, magsuot ka ng life jacket at oxygen mask. Ang eroplano ay patuloy na mawawalan ng kontrol sa loob ng 1 minuto. Humanda ka sa pagtalon. Ang iyong pagkakataon na mabuhay ay 50%. 50%. Niloloko mo ba ako? Namumutla ang mukha ni Nicole habang sunod-sunod na sinunod ang utos ni Tiger. Kahit nanginginig ang mga kamay niya ay hindi siya tumigil. 50 segundo ang natitira. 40 segundo. Boom. Parang tumigil ang buong mundo sa segundong iyon. Kabanata 256. Nasa listahan ng mga casualty ang kanyang pangalan. Sa Ferguson Corporation. Malapit na ang dapit hapon nang lumabas si Eric sa conference room. Ang papalubog na araw ay nakabitin sa isang anggulo sa mga sanga ng mga tuktok ng puno sa labas ng opisina, katulad ng hindi mabilang na ordinaryong gabi. Mayroon pa siyang 40 minuto bago ang kanyang paglipad. Hindi niya nakalimutan na hinihintay siya ni Nicole sa ibang bansa. Casual na niluwagan ni Eric ang kanyang kurbata at hihilingin na sana kay Mitchell na dalhin ang lahat ng mga pinirmahang dokumento nang makita niyang biglang tumakbo ang lalaki mula sa labas ng magulo. Namutla ang mukha niya at nagpanik. Si Mitchell ay naging katulong ni Eric sa loob ng maraming taon, ngunit palagi siyang kalmado at marangal, at hindi nawala ang kanyang katatagan ng ganito. Presidente. Kumunat ang noo ni Eric. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon niya habang hinihintay na magpatuloy si Mitchell. 1 oras ang nakalipas, nabalitaan ko na bumagsak ang eroplano ni Miss Stanton. Pagkatapos ng paghahanap at pag-verify, nakumpirma na. Walang nakaligtas. Bumababa ang boses ni Mitchell, at halos hindi gumagalaw ang mga labi niya nang sabihin ang huling 4 na salita. Sa likod ni Eric ay isang malaking pader ng bintana. Sa isang sulyap,
Makikita ang anino ng kanyang matangkad at balingkinitang figure na hinihila ng paglubog ng araw. Sa sandaling iyon, ang temperatura sa opisina ay parang isang ice cellar, malamig at madilim. Ang mukha ni Eric ay unti-unting naninigas at nagdilim, at isang malaking bagyo ang agad na bumalot sa kanyang malalalim na mga mata. Anong sabi mo? Ang kanyang boses ay paos at nagyayelong habang ang kanyang mga mata ay namumula. Baka nagkamali siya ng narinig. Hindi nang ahas si Mitchell na ulitin ang kanyang mga sinabi. Namumula na rin ang mga mata niya. Totoo. Ang pangalan ni Miss Stanton ay nakasulat sa listahan ng mga nasawi. Nang makuha ng pamilya Stanton ang balita, kababalik lang ni Chairman Floyd mula sa Philmont at Hospital dahil sa labis na kalungkutan. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa opisina nang matapos niya ang kanyang mga salita. Isang matinding lamig at matinding kalungkutan ang bumalot sa paligid at bumalot sa lugar. Matigas na nakatayo doon si Eric, diretsyong nakatingin kay Mitchell ang mga mata. Hindi pa niya naramdaman ang ganito. Para bang sinasaksak ng mapurol na instrumento ang puso niya at binalot ng tinek na tinek, tumutulo ang dugo. Napakasakit na hindi siya makapagsalita. Nakaramdam na lang siya ng manhid habang nanginginig siya ng hindi mapigilan. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang kanyang katawan na parang nabuhusan ng yelong tubig. Parang umalis ang kaluluwa niya sa katawan niya. Mapatla ang kanyang mukha habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, walang ingat niyang kinaladkad ang kamay sa ibabaw ng mesa at winalis ang lahat sa sahig sa pighati at galit. I don't believe it. She can't be dead. How can she be dead? Umungol siya habang nagngangalit ang mga ngipin. Si Nicole ay isang taong nagmamahal sa buhay. Siya ay positibo. Siya ay maasahin sa mabuti at masayahin. Siya ay maganda at mapagbigay. Palagi niyang isinusulat sa kanyang mukha ang kaligayahan at kalungkutan. Kahit na nakuhanan siya ni Chloe ng kidnapin, hindi man lang siya sumimangot. Sa loob ng 3 taon, palagi siyang nakatingin sa kanya ng may pag-asa at lamang. Pagkatapos ng diborsyo, namuhay siya ng malaya. Siya na nakatayo sa isang entablado na tumutugtog ng biolin, siya na nakipag-ayos sa mesa ng negosyo, siya na naninigarilyo ng hayagan, siya na labis na hinahamak sa kanya. Parang tumatak sa isip niya ang bawat eksena. Bago niya nalaman, isa na siyang masalimuot na bahagi ng kanyang mundo, nakaimbed hanggang sa utak ng kanyang mga buto at hindi maaaring habarin. Hindi pa siya humihingi ng tawad sa kanya. Hindi niya maisip kung paano siya mabubuhay kung wala siya sa hinaharap. Ang gwapo at perpektong mukha na iyon ay bumagsak sa matinding kalungkutan, at halos mawalan siya ng boses. Nang makitang ganoon ni Mitchell si Eric ay hindi na siya nakapagpigil at napaluhan na rin. Ang balita ng pag-crash ng eroplano ay naging mga headline sa buong media outlet, at sa wakas ay dumating ang airlines upang ipaliwanag ang dahilan ng pag-crash. Dahil sa hindi tamang operasyon ng panloob na operating system ng sasakyang panghimpapawid, hindi ito tumugon sa oras kapag tumatawid sa isang bagyo, kaya nagdulot ng aksidente. Ang eroplano ay hindi nagkaroon ng oras upang maglabas ng isang distress signal bago ito bumagsak ng direkta sa dagat at hindi na narinig mula sa muli. Ang eroplano ay bumagsak sa malalim na dagat, at ang paghahanap at Q aircraft ay walang nakitang anumang palatandaan ng buhay habang nagwawalis sa ibabaw ng dagat. Wala ring tumawag ng tulong. Halos buong hapon ay naghinagpis at nagdadalamati ang lahat sa hindi magandang aksidenteng ito. Mahirap isipin kung gaano kadesperado ang naramdaman ng mga pasahero ng flight nang sila ay bumagsak, nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpaalam. Nang lumabas ang pangalan ni Nicole sa opisyal na listahan ng mga pasahero, ang aksidente ay agad na nagdulot ng sakit sa puso ng milyon-milyong tao. Si Nicole ay ang kaibig-ibig na CEO ng Stanton Corporation na nangibabaw sa mga trending na paksa sa mahabang panahon, kaya mahirap para sa kanyang kamatayan na hindi maakit ang atensyon ng lahat. Kaugnay nito, halos naging sanhi ng pagkaparalisa ng network. Sa isang pambihirang pagkakataon, ang 3 magkakapatid na Stanton, sina Grant, Maverick, at Kai, ay nagpunta sa internet upang ipahayag ang parehong bagay. Lahat sila ay nagpost ng parehong komento. 4 na salita lang iyon. Naghihintay ng magandang balita. Kabanata 257. Iniwan niya ang daigdig na ito.
Nagpadala ang pamilya Stanton ng mahigit 100 pribadong helicopter upang hanapin sa tubig kung saan nangyari ang aksidente. Nag-hire pa sila ng 12 dayuhang mersenaryo para iligtas ang paligid. Hindi sila sumuko. Di nagtagal, sa parehong kahabaan ng dagat, may nagpalawak ng saklaw ng paghahanap, at halos 100 sasakyang panghimpapawid ang lumipad sa itaas. Ito ay isang napakalaking at kamangha-manghang sukat. Ang bilang ng mga taong nagsisisid sa dagat ay tumaas din ng 12 beses, na nagdulot ng multinational na sensasyon at alarma. Hindi nagdalawang isip si Eric na sumama sa paghahanap at pagsadyep, para lamang sa isang taong iyon. Hindi niya nakalimutan na siya ang nagbigay ng imbitasyon na iyon sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari sa kanya. Hindi siya dapat matakot. Hindi sana siya naaksidente o nawala. Hindi sana siya namatay. Hindi siya nang ahas na isipin kung ano ang nasa isip niya nang bumagsak ang eroplano. Naisip niya ba siya? Baka lalo pa siyang kinaiinisan niya. Gaano nga ba katikot ang naramdaman ng mayabang at walang takot na babaeng iyon sa oras na iyon? Wish lang niya na nasa eroplano na rin siya. Gayunpaman, kahit na matapos ang ilang araw, ang pagsisikap ng search and rescue team ay nanatiling walang bunga. Hindi rin kumpleto ang pagkasira ng eroplanong na-salvage mula sa malalim na seabed. Sirang, bali na mga ibabaw at nasunog na mga istruktura. Mahirap isipin kung gaano kalunos-lunos ang wakas noong sumabog ang eroplano. Nang makita niya ang isang bahagi ng pagkawasak ng eroplano, si Eric, na pinilit ang sarili na humakbang, sa wakas ay tila bumagsak. Tumayo siya sa helicopter at tumingin sa ibaba. Ang walang katapusang asol ng dagat ay sumasalamin sa malakas at tumatagos na liwanag. Maya't maya'y bumubuga ang sumisipol na alon at hinihipan ang maalat na spray ng dagat sa kanyang mukha. Ang mga nakatagong agos sa ilalim ng ibabaw ng dagat ay napakalaki upang lumunin ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang tila napakaliit ng buhay. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan na nakahawak sa frame ng pinto, at agad na humakbang si Mitchell sa likuran niya. Si Mitchell ay may parehong pagpapahayag ng kalungkutan at kalungkutan. Kung ikukumpara sa kawalan ng pakialam ni Eric kay Nicole sa loob ng 3 taon, mas nagkaroon ng interaksyon si Mitchell kay Nicole. Nasaksihan niya ang kanyang kawalan ng pag-asa, pagbabago, at paglaki. Nalungkot ang kanyang puso para sa kanyang mga karanasan, ngunit natutuwa siyang makita ang kanyang katatagan. Nang marinig ni Mitchell ang masamang balita, nakaramdam siya ng hininga. Nang makitang sinusundan ni Eric ang rescue team sa helicopter para sa paghahanap at pagsadyep sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Mitchell ang tumataas na kalungkutan mula kay Eric na lubhang malungkot. Hindi lamang si Eric ay nalubog sa pagkakasala at pagsisisi sa sarili, ngunit nawala rin ang lahat ng sigla sa kanya. President, it's been days. The company needs you to finalize some matters. Bakit hindi ka muna bumalik? I'll inform you immediately kung ano mang balita dito. Hindi nang ahas si Mitchell na banggitin na ang isang regular na tao ay malulunod hanggang mamatay kapag napadpad sa dagat ng wala pang 1 oras. Halos 4 na araw na ang nakalipas, ngunit wala pa ring nahanap. Malaki ang posibilidad na wala na si Nicole sa mundong ito. May mga mahilig sa karne na isda sa lahat ng dako sa karagatan. Kahit may bangkay, hindi ito mahahanap. Nakatayo si Eric sa pintuan. Ang kanyang mala sculpture na mga katangian ay magulo ngayon, at siya ay tumubo ng pinaggapasan sa kanyang baba. Ang kanyang malamig na mga mata ay madilim at kulay abo dahil sa pagkatalo, ngunit ayaw niyang sumuko. Paano kung hinihintay siya ni Nicole na iligtas siya? No, let my grandfather handle the company affairs. Expand the search scope. Ang paggalugad ng mga nakapaligid na dagat ay kasing halaga rin. Paus at magnetic ang boses ni Eric, at mabigat ang mga mata. Napabuntong hininga si Mitchell at tumalikod upang ipagpatuloy ang pagtanggap ng signal sa paghahanap. Ganon din, nagtiyaga din si Kai. Na-hospital si Floyd at kailangan ni Grant na alagaan ang kumpanya at ang kanilang ama, kaya nagkusa si Kai na manguna sa search and rescue operation. Malinaw na nagbago ang ugali ni Kai kay Eric nitong mga araw na ito. Nagbago ito mula sa paghamak noon, sa sama ng loob at galit nang malaman niya kung bakit sumakay si Nicole sa eroplanong iyon, sa lungkot na nararamdaman niya ngayon. Tama si Grant. Walang kasalanan si Eric sa bagay na ito. Paano nila masisisi si Eric sa lahat?
Sa mga araw na ito, mukhang maaaring mamatay si Eric anumang oras. Ang kasikatan ng paksa ay dumating at nawala ng mabilis. Ang balita ng pag-crash ng eroplano ay matagal nang naging isang bagay ng nakaraan, at si Nicole ay naging isang tao na maaalala lamang sa internet. Di nagtagal, ang mga bagong paksa ang sumaikop sa mga trending na paksa. Walang naniniwala na mabubuhay si Nicole. Kabanata 258. Hindi ka ba tigre? Halos 1,000 nautical miles ang layo mula sa lugar ng paghahanap, mayroong isang desyerto na isla na kinubkob ng malalaking alon. Ang makapal na berdeng dahon ay nakatikip sa kalangitan. Maliban sa gubat, ang mga naglalakihang alon at malamig at maalat na simoy ng dagat ang naroon. 3 araw na gumagala si Nicole sa kamatayang ito ngunit wala siyang nakitang bakas ng tubig, tabang o pagkain. Wala siyang patak ng tubig o kumain ng kahit ano sa panahong ito. Sobrang tuyo at basag ang labi niya. Ang scarf ni Tiger ay naging kanyang alampay habang lumiit ito sa bulsa ng kanyang Amerikana, nawalan ng gana. Buti na lang at mas mabilis mag-react si Nicole kaysa sa iba. Bago sumabog ang eroplano, binuksan niya ang emergency exit at tumalon pababa gamit ang isang parachute ng walang pag-aalinlangan. 1 segundo sa himpapawid ay isang paglihis ng ilang daang nautical miles. Sa ganoong paraan nakaligtas si Nicole. Kasunod nito, nalungkot si Nicole para sa iba pang mga pasahero na hindi kasing palad sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal at nag-alinlangan si Nicole kung makakaligtas pa ba siya sa islang ito. Ang kanyang telepono ay nahulog sa dagat, at lahat ng kanyang mga kasangkapan sa komunikasyon ay nawala. Marahil ay dahil sa sobrang pagkahulog ni Tiger sa landing, ang internal intelligence system nito ay hindi maayos. Higit pa rito, walang signal sa dagat, kaya hindi maaaring makipag-ugnayan si Tiger sa labas ng mundo. Kaya naman, hindi na lamang makapaghintay si Nicole na iligtas siya ng kanyang pamilya. Wala dito, lalo na ang tubig tabang. Ang isang tao ay hindi maaaring tumagal ng higit sa 7 araw na walang tubig. Alam ni Nicole na halos nasa limitasyon na siya. Nakaupo siya sa isang bato at pakiramdam niya ay hindi na niya kayang kumapit ng mas matagal. Ang tanging naramdaman niya ay kawalan ng pag-asa habang hindi mabilang ang mga pag-iisip sa kanyang isipan. Bakit walang dumating para iligtas ako? Sa napakaraming araw, wala pa ring balita o paggalaw ng pagliligtas. Akala ba talaga nila patay na ako? Yung molditang Eric Ferguson. Bakit niya ako binigyan ng katangahang imbitasyon at pinapunta ako sa landas ng kamatayan? Dapat naging mortal kaming magkaaway sa aming mga nakaraang buhay. Ngayon, mayroon na akong 1,000,000 higit pang dahilan para kamuhian ang jerk na ito. Gayunpaman, sa kanyang desperasyon, naisip ni Nicole na kung makakaligtas si Eric ngayon, mapapatawad niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Inilabas ni Tiger ang ulo nito mula sa kanyang bulsa. Nakadikit ang 2 maliit na paa nito sa damit niya. Ang cute na maliit na tigre ay hindi kasing linas at ganda ng dati. Ang puting balahibo sa ulo nito ay naging kulay abo, at ang maruming hitsura nito ay parang inabandona sa isang dumpster. Mama, ramdam ko na hindi ka masyadong masaya. Napakalakas ng kakayahan nitong mag-ayos sa sarili ng altigre. Pagkalapag nila, pasulpot-sulpat lang ang pagsasalita ni Tiger. Ngayon, nabawi na nito ang katatasan. Napatingin dito si Nicole na puno ng pag-asa ang mga mata. Nararamdaman mo yon? Saka pwede ka bang magpadala ng distress signal at ilabas tayo dito? Ang maliit na tigre ay umiling-iling ng kanyang ulo, pinawi ang kanyang pag-asa. Hindi. Walang signal dito, kaya hindi ko makontak si Molly Stewart. Marahas na kumirot ang puso ni Nicole. Sa kawalan, tumingin siya sa malayong mga alon na tila kinakain ang kanyang puso sa patong-patong, habang ang mga ito ay humahampas sa baybayin ng panapanahon. Dito na ba talaga ako mamamatay? Ngumuso si Nicole. Masakit ang kanyang mga mata kasabay ng pag-agos ng luha sa ilalim ng kanyang mga mata. I'm so hungry. Will I actually die from starvation when I'm so rich? Nagreklamo siya at nagreklamo, walang pakialam kung maiintindihan ba ni Tiger o hindi. Bumili pa ako ng isang isla. Napakaganda ng isla ko at nagkakahalaga ito ng 2 bilyon dolyar, ngunit hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong bisitahin ito. Nahirapan si Tiger na tunawin ang reklamo ni Nicole, ngunit sapat itong sensitibo upang mahuli ang ilang partikular na keyword.
Naayos na ang infrared scanner ko. I can scan for edible non-toxic food. Mama, gusto mo bang maghanap ng prutas o ligaw na hayop? Kumunot ang noo ni Nicole at hindi napigil ang magtaas ng boses. Mabangis na hayop. Tumanggaw si Tiger bilang tugon. Ma'am. Noong nanonood ako ng TV kasama si Kai, nakita namin ang mga taong kumakain ng mga ligaw na hayop para mabuhay sa kagubatan. Napaawang ang bibig ni Nicole. Huhulihin mo ba sila pagkatapos? Napayuko si Tiger sa kanyang bulsa dahil sa kahihiyan. Ang bawat artificial na balahibo ng tigre sa katawan nito ay nagpahayag ng matinding pagtutol. Medyo, tiger lang ako. Kabanata 259 hindi siya sapat na miserable. Sa kanyang huling piraso ng lakas ng loob sa kanyang kawalan ng pag-asa, muling pumasok si Nicole sa gubat. Sa kabutihang palad, nagpalit si Nicole ng komportableng leather sneakers bago sumakay sa eroplano. Kung hindi, talagang kailangan niyang maghintay para sa kanyang kamatayan. Ang mga puno sa kakahuyan ay ilang dosenang metro ang taas. Ang mga ito ay hindi kasing lantian at siksik ng isang tropikal na rainforest, ngunit ang kapal ng bawat isa ay ang lapad ng ilang tao man lang. Ang mga puno ay isang uri ng hayop na hindi pa niya nakita noon. Hakbang-hakbang siyang naglakad sa pagkahilo. Kinamot niya ang kanyang mga kamay sa matutulis na sanga ng puno, at ang mga bahid ng dugo ay napakatindi sa kanyang maputlang balat. Gayunpaman, wala siya sa mood na alalahanin ang mga maliliit na pinsalang ito. Kung tutuusin, mamamatay na siya. Tiger, may nakikita ka bang prutas? Paus at tuyo ang boses ni Nicole habang humihingal na tanong. Umiling si Tiger, ang sagot nito ay nakakadismaya gaya ng dati. Humakbang siya ng may matinding pagsisikap, nakakaramdam ng pagod at pagkahilo. Parang umiikot ang ulo niya. Bigla siyang natapilok sa isang bagay. Ang kanyang katawan ay hindi namamalayan na nahulog pasulong, na inihagis siya sa maputik na lupa. Ang sakit ang gumising sa kanya saglit. Nag-aalalang gumapang si Tiger mula sa kanyang bulsa at inikot siya. Biglang parang may naramdaman, tumingin ito sa likod ni Nicole at bumalik sa bulsa ng coat niya. Mama, may mga tao. Gustong idilat ni Nicole ang kanyang mga mata, ngunit wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Tila narinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag na pumapalibot sa kanya. May nagsasalita ng walang kwenta. Anong wika ito? Lumaki si Nicole na pamilyar sa 17 wika, ngunit hindi niya naiintindihan ang isang ito. May mga tao ba sa islang ito? Isa itong himala. Matagal na niyang hinahanap pero hindi niya ito napansin. Gayunpaman, ang naisip na pagliligtas ni Nicole ay tila hindi tama. Bakit hinihila lang nila ang mga paa ko at dinadala na para bang puputulan na nila ako? Lubak-lubak ang daanan kaya naramdaman niyang madidilag na ang kanyang mga kasukasuan. Ang isang larawang nakita noon ni Nicole ay hindi napigil ang sumulpot sa kanyang isipan sa sandaling ito. Isang larawan ng inihaw na baboy na dinadala sa kusina. OMG, hindi pa ba ako miserable? Nanumpa si Nicole na kung ito ang mga taong ipinadala ni Eric Ferguson, tiyak na, magpapasalamat, siya ng maayos. Kung ito ay isang tao mula sa pamilya Stanton, sasabihin niya kay Grant na ang mga taong pinadala niya ay masyadong hindi propesyonal na magaspang, at walang pasensya. Kung ito ay isang rescue worker mula sa isang third party, wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Hindi sila nakarating sa kanilang destinasyon kahit na matapos ang mahabang panahon. Ang lubak-lubak na paglalakbay ay tuluyang naglubog sa kanyang kamalayan sa ganap na kadiliman. 1,000 nautical miles ang layo. 2 helicopter ang nagsalubong. Ginamit ni Mitchell ang lahat ng kanyang pagsisikap para imbitahan si Kai. Magiging mas mabilis at mas efficient lamang ang rescue operation kung pag-uusapan at pagtutulungan ng dalawang partido. Malapit na sa kabaliwan at paranoia ang mental state ni Eric. Kung magpapatuloy ito, natakot si Mitchell na baka bumagsak si Eric. Kinuha ni Kai ang isang bote ng vodka. Nang tumangala si Eric ay tuluyang namumula ang kanyang mga mata. Malinaw sa isang sulyap na ilang araw at gabing walang tulog si Eric. Kumunot ang noo ni Eric ngunit hindi gaanong nag-react nang makitang lumapit si Kai. Tila ang tanging layunin niya sa buong buhay niya ay iligtas si Nicole. Umupo si Kai sa tabi ng isang box. Walang pagkaantala, binuksan niya ang bote gamit ang kanyang mga ngipin at iniluwa ang takip sa dagat.
Hindi nila kailanman kinasusuklaman ang dagat gaya ng ginawa nila sa sandaling ito. Gayunpaman, wala silang magagawa. Itinagilid ni Kai ang kanyang ulo at nagsali ng ilang subo ng vodka sa kanyang bibig. Mapanukso na nanlilisik ang mapupulan niyang mga mata kay Eric. Kailangan mo bang maging ganito? Kanino mo gustong umarte? Yumigting ang panga ni Eric habang nakalapat ang mga labi sa isang tuwid na linya. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Kai nang walang pakialam at tumingin sa malalaking alon na gumugulong sa dagat. Nakapanlulumo ang katahimikan. Hindi niya kailangang magpaliwanag, at hindi rin niya maipaliwanag. Sa mata ng pamilya Stanton, siya ay isang hindi mapapatawad na hatek na nanakit kay Nicole. Siya pa nga mismo ang nagpadala kay Nicole sa pagkamatay nito. Hindi nagawang patawarin ni Eric ang kanyang sarili, lalo na si Kai. Malamig na single ni Kai. Biglang nanlamig at kalmado ang mga mata niya nang sumulyap siya kay Eric. Pinipigilan din niya ang malaking pagbabago-bago ng emosyon. Sabi ng tatay ko sapat na ang nagawa mo. Wala kang utang sa amin at hindi mo na kailangang bayaran kami ng buhay mo. Eric Ferguson, bumalik ka na. I'll find my sister alone. Ang hangin sa paligid nila ay sinabayan pa ng malamig na hangin. Bumagsak ang temperatura. Tumirik ang madilim na mga mata ni Eric kay Kai. Malamig ang mukha niya at paos ang boses. I'm not doing this for the Stantons. I'm doing this for Nicole. Para sa isang maliit na pagkakataon. Hanggat hindi natagpuan ang kanyang bangkay, nangangahulugan iyon na may pag-asa pa. Paano ko siya maiiwan? Napaisip si Eric. Bahagyang natigilan si Kai nang marinig ang mga salitang iyon. Bawat isa sa mga salitang iyon ay tumatagos sa kanyang puso. Then why you treated her like na wala kang puso noon? No one in my family dares to say anything remotely harsh to her, but you threw her back to sa amin like she was a bag of trash. Sa isang iglap, nawala lahat ng bakas ng dugo sa mukha ni Eric. Kabanata 260. Hindi mo siya kilala. Umawang ang manipis na labi ni Eric, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Itinagilid ni Kai ang kanyang ulo at muling uminom ng malaking alak. Nagsalita siya ng walang pakialam. Noong nag-aaral si Nicole sa Europe, kumuha ang tatay ko ng 8 yaya para mag-alaga sa kanya, pero lihim niya silang pinaalis. Gusto ni Grant na gumawa ng 30 biyahe kada buwan para lang magluto para sa kanya, at ipinadala sa kanya ni Maverick ang lahat ng mga bonus na nakuha niya mula sa kanya. Sa akin naman, nag-shoot lang ako ng mga pelikula sa Europe noong mga panahong iyon. Sa loob ng 3 taon, hindi niya kami nakipag-ugnayan at pinutol ang lahat ng kanyang mga social circle, mas pinahahalagahan kanya kaysa sa kanyang pamilya, ngunit ano ang ginawa mo? Ang boses ni Kai ay pasuray-suray na hindi napigil ang pamatak ang kanyang mga luha. Casual niyang pinunasan ang mga patak at ikiling ang kanyang ulo upang matuyo ang bote. Si Mitchell at ang piloto ay nakaupo sa harap, hindi nangangahas na kumilos sa ganitong sitwasyon. Ang katahimikan sa hangin ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Hindi naririnig ni Eric ang tunog ng pagdurog ng kanyang puso, ngunit naramdaman niyang may marahas na tumutusok sa kanyang puso, dinudurog at dinidikdik ito, pagkatapos ay itinapon ito palayo sa kanyang katawan. Napatingin si Kai sa walang dugong mukha ni Eric. Nabawasan ang kabog ng dibdib niya sa impluwensya ng alak. Sinabi nilang lahat na hindi nila masisisi si Eric, na hindi si Eric ang dahilan ng aksidente, at hindi niya kontrolado ang eroplano. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Kai na isipin na kung hindi dahil kay Eric, hindi sana nakasakay si Nicole sa eroplanong iyon noong una. Pagkatapos, magkakaroon pa siya ng isang maliit na kapatid na babae, at magkakaroon pa rin ng isang tao na magwo-Waldes ng kanyang pera. Kaya niyang bumili ng yate, mansyon, isla. Buhay pa sana siya. Tumayo si Kai. Ang lamig ng hangin ay nagdulot ng pagkislot ng kanyang damit, at ang kanyang buhok ay nagulo. Tumayo siya nang walang pakialam. Sa isang casual na paghagis, ang bote ay lumipad sa hangin at nawala sa dagat. Eric Ferguson, bumalik ka na. Magkasala man o iba pa, huli na ang lahat. Bumalik ka at mamuhay ka sa normal. Nagsalubong ang mga kilay ni Eric sa kawalan ng pag-asa. Paos at depress ang boses niya. Hindi ako aalis. Kung buhay pa siya. Malamig na tawa ni Kai. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Malamig ang kanyang mga mata habang sinasabi ang bawat salita.
Hindi mo siya kilala, Eric Ferguson. Nicole can't swim. So, walang if. Nilamon na siya ng walang hangganang dagat. Ang katahimikan sa hangin ay nagbigay ng lamig at kawalan ng pag-asa. Ang huling mga salita ni Kai ay parang huling straw na bumasag sa likod ni Eric. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit at puti na parang papel. Naikuyom ni Eric ang kanyang mga kamao kaya nanginginig ang kanyang mga braso at may mga ugat. Kung ang isang taong hindi marunong lumangoy ay nahulog sa dagat, ito ba ay magiging kagulat-gulat? Hindi. Hindi niya siya kilala. Wala siyang alam tungkol sa kanya. Hindi niya alam na hindi siya marunong lumangoy. Anong biro? Nakakatawang isipin na ito ang pagpapakita ko ng pagmamahal sa kanya. Ang dagandong ng helicopter ay biglang lumakas ng ilang beses, umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi, baka nagsisinungaling lang si Kai sa akin. Biglang umabant ng ilang hakbang si Eric at gustong magtanong. Biglang nanginig ang kanyang katawan at nasuray-suray. Ang kamay niyang nakahawak sa pinto ng cabin ay lumuwag, at ang kanyang katawan ay sumandal. Nakalabas na ang kalahati ng katawan niya sa helicopter at nakatitig sa malalim at madilim na dagat, nakita ni Eric si Nicole na nakangiti sa kanya. Oo, ito ang dapat na paraan. Dapat pala kasama ko siya sa eroplanong iyon. Nagulat ang lahat. Presidente, mag-ingat ka. Hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang mukha, na sumasakit. Ang maalat na spray mula sa mga alon ay nagsasapawan ng mga pag-alon at pag-alon. Hinawakan ni Kai ang braso ni Eric gamit ang isang kamay at hinayla siya pabalik ng malakas, saka isinara ang pinto gamit ang kaliwang kamay. Ang madilim na dagat ay isinara sa pintuan ng cabin. Eric Ferguson, what is wrong with you? Babalik ba ang kapatid ko kapag ginawa mo ito? Wala na siya. Para kanino ka nagkakaganyan?